Pansit na may sardinas? Mapanuksong tawa ng kabit habang tinatapunan ng tingin ang lamesang halos wala ring ulam. Yan lang ba ang kaya mong ihanda sa kaarawan ng anak mo? Sa kabilang panig ng lungsod, nagliliwanag ang Ingrandeng Hotel, handa para sa bonggang birthday ng anak niya. Habang ang isang bata na may humihiling lang ng simpleng cake. Ang isa na may binabahan ng regalo at papuri. At sa gitna ng dalawang mundong ito, isang ina ang pinipilit lunukin ang kahihiyan. Hindi nila alam, ang batang minamaliit nila ngayon, siya ang yayanig sa buhay nilang lahat, balang araw. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Maaga pa lang gising na si Althea. Nasa kusina siya, nagbabalat ng bawang habang hihigpitan ng kapit sa lumang kawali na parang iyon na lang ang natitirang yaman nilang mag-ina. Lumang apartment, manipis sa dingding at kalderong may gasgas. Pero sa araw na yon, pilit niyang ginagawang espesyal ang dapat sana'y simple lang. Ikapitong kaarawan ng anak niyang si Miko. "Mama, ako na po maghihiwa ng hotdog." Bungad ng bata. Bitbit ang plastic na may 4 na peraso lang. Ngumiti naman si Althea. Pilit na tinatago ang pag-aalala sa kakapusan. "Birthday mo ngayon, di ka magtatrabaho. Ako nang bahala sa lahat." "Pero gusto ko pong tumulong," sagot ni Miko. Nakangiwi pero may saya sa mata. Napabuntong hininga si Althea. Si Miko, kahit bata, marunong na sa hirap. Marunong magsiksik ng piso sa alkansya, kahit siya mismo ang kulang. Marunong umiti kahit umuulan sa bubong at tumutulo sa sahig. At ngayong araw, gusto sana ni Althea na maramdaman ng anak na normal lang sila. Masaya, buo. Pero ang totoo, di naman talaga sila buo. Sa mesa, nakalatag lang. Isang maliit na platong pansit kanton na hinaluan niya ng sardinas para magmukhang marami. Isang basong powder juice at 2 perasong tinapay na binili niya kahapon para hindi masyadong mahal. "Ma, pwede po bang maganda tayo ng spaghetti pag nag-eat na ako?" Tanong ni Miko habang tumutulong maglagay ng kandila sa maliit na cupcake. "Pwede anak, basta masipag si mama mag-overtime." Tumango si Miko, kontento. Hindi niya alam na ilang beses nang hindi kumakain ng mama niya ng hapunan para lang makaipon ng kaunti. Habang nag-aayos sila ng mesa, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Althea. Tumigil siya, parang may nanlamig sa dibdib niya. Kilala niya ang tawag na yon kahit walang pangalan. Unknown number, pero alam niya. Alam na alam. Hindi niya sinagot. "Ma, may kailangan ka bang kausapin?" Tanong ng bata. Umiling si Althea. "Hindi anak, wala namang importante. Simulan na natin tong celebration natin." Samantala, sa kabilang syudad, sa isang mamahaling hotel, musika ang bumubungad at ilaw ang nagkikislapan sa chandelier. Sa gitna ng malaking function hall, may balcony arch. May dessert table at may mascot pang pinauwi malaman nila dahil sabi ng ama, "Special ang anak ko." Kasabay ng pangiti ng mga bisita, dumating si Don Emilio. Nakasuot ng mamahaling Amerikana. Bitbit ang isang relo na mas malaki pa sa batang may kaarawan. "Happy birthday, Aidan!" Buong yabong niyang bate, sabay yakap sa anak. Ang bata, puno ng yaman, laruan at atensyon ay ngumiti habang tinitingnan ng mga bisitang halos punuin ang venue. Masaya, kompleto, malapit sa tatay. At ang tatay, ito rin ang tatay ni Miko. Sa isang sulok, nakatayo ang babaeng sosyal ang bihis. Si Clarice, ang kabet na pinili ni Emilio matapos iwan si Althea. Siya ang babaeng dinala sa hotel. Pinaaral, binigyan ng negosyo. Siya rin ang babaeng pinaglihi sa Marangya. Habang si Althea ay iniwang magsimula ulit. Mag-isa. Ito ang hindi alam ni Aidan. Ito ang hindi alam ni Miko. At habang pumupugay ang mga kamera sa Engrandeng party, isang pangalang kumikirot sa konsensya ni Emilio. Miko.
sa maliit na apartment. Ready ka na anak, blow mo na. Tuwang-tuwa si Miko habang pinihit ang kandila ng maliit na cupcake. Mama, wish ko po sana po magkaroon tayo ng malaking handa next time. Yung may mga bisita. Napangiti si Althea pero mabigat. Kaya natin yan. Balang araw anak. Huminga ng malalim si Miko. In the future po, sana makita ko po si Papa. Yung real Papa ko po. Napakurap si Althea. Parang may tumusok sa puso niya. Hindi siya handa. Hindi niya alam paano sasagutin. Anak, humarap siya dahan-dahang hinawakan ng kamay ng bata. May mga bagay na hindi natin minamadali, pero darating ang panahon, maiintindihan mo rin. Tumango si Miko, pero halata sa mata ang tanong na hindi niya sinasabi. Bakit wala akong papa? Bakit ako lang? Pero ngumiti siya dahil sanay siyang maging masaya kahit na masakit. Sa hotel, nag-toast sina Emilio, may hawak na wine. For my son, Aiden, may you grow up successful, smart, and blessed. For my son, isa lang, para bang wala siyang ibang anak. Habang tumatawa ang lahat, may staff na lumapit sa kanya. Sir, may tumatawag po sa inyo, urgent daw po. Kinuha ni Emilio ang phone. Pagtingin niya, si Althea. Humugot siya ng hininga. Hindi niya pwedeng sagutin. Hindi sa harap ni Clarice. Hindi sa birthday party ng batang ipinagmamalaki niya. Kaya pinihit niya ang phone at pinatay ang tawag. Sa apartment, hawak pa rin ni Althea ang cellphone niya. Hindi niya sana tatawagan pero kahit isang happy birthday man lang sana para kay Miko. Ngunit walang tugon. Hala ma, huwag ka na malungkot. Sabay halik ni Miko sa pisngi niya. Happy naman po ako dito. Napahagulgol si Althea. Hindi dahil sa lungkot lang, kundi dahil sa tapang ng batang nasa harap niya. Pasensya ka na anak ha. Kung ano lang kaya ni mama, yun lang muna ngayon. Mama, bulong ni Miko. Ikaw lang po, sapat na. At doon tuluyang bumagsak ang luha ni Althea. Hindi niya alam, habang umiiyak siya sa maliit na mesa nila, sa kabilang dulo ng syudad ay may isang ama na ay dinadawang kamay ang champagne glasses. Iniisip ang bata na hindi niya kayang ipaglaban. 2 kaarawan, isang ama, isang batang may pangakong hindi natutupad, isa pang batang nabubuhay sa kasinungalingang hindi niya alam. At sa araw na to, pareho nilang ipinagdiwang ang birthday nila. Pero hindi nila alam na iisang dugo sa kanilang mga ugat. At ang papalapit na katotohanan, sisira sa mundong pilit tinatagpi ni Althea, ni Clarice at ni Emilio. At magsisimula ito sa simpleng birthday wish ng isang batang naghahanap ng ama. Hawak-hawak ni Althea ang lumang cellphone niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik ang buong kwarto. Tanging electric fan ang maririnig na maingay at hirap sa pag-ikot. Si Miko naman ay nasa sala. Abalang binubuksan ng maliit na laruan na binili niya sa bangketa. Isang plastic na robot na madaling masira, pero sapat na para mapasaya siya. Nanginginig ang daliri ni Althea habang tinatype ang mensahe. Emilio, kahit maliit lang, kahit isang regalo lang para sa anak mo. Birthday niya ngayon. Tinitigan niya ang text. Ilang segundo, ilang minuto. Para bang mabigat pindutin ng send. Pero kailangan. Kahit ayaw, kailangan. Pinindot niya. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa kabilang banda ng syudad, nasa loob naman si Emilio ng bridal suite na ginawang prep room para sa birthday ni Eden. Nakaupo siya habang inaayos ng stylist ang buhok niya. Si Clarice naman nakagown at nakatutok sa salamin. Chine-check kung perfect ang makeup niya. Love, may dumating bang delivery para kay Eden? Tanong ni Clarice habang inaayos ang lipstick. Marami, huwag ka muna mag-alala. Mamaya pagdating ng press, nakaayos na lahat. Sagot ni Emilio. Busy sa pagre-review ng speech niya. Tumunog ang phone niya. Pagtingin niya, nagtagtag agad ang ilong niya sa irita. Althea, nanlamig ang paningin niya. Who's that?
Tanong ni Clarice na hindi tumingin pero halatang bantay ang tenga. Wala. Mabilis yung sagot. Pero nagsunod-sunod ang notifications. 3 messages received. Ayaw niyang buksan pero pinanawan siya ng inis. Kaya diniin niya ang thumb screen. Emilio, kahit maliit lang na regalo, sana man lang maramdaman niyang may ama siya. Sumunod pa. Hindi ka naman niya kailangang makita eh. Kahit iwan mo lang dito. At ang pangatlo, halos pabulong na sakit. Kahit birthday greeting man lang Napahigpit ang hawak na Emilio sa phone. Hindi ito ang araw na dapat guluhin siya. Hindi ito ang araw para maalala niya ang bunga ng pagkakamali niya nung panahong hindi pa siya kay Clarice. Hindi ngayon. Hindi habang nasa harap niyang babaeng pinili niyang mahalin. Kaya matigas niyang tinatype ang sagot. Huwag mo akong isorbahin. May event kami. Di ako pwede. Hindi niya nilagay ang sorry. Wala ring maybe next time. Send. At tinalikuran niya ang konsensya niya. Sa maliit na apartment, ilang minuto pa lang lumilipas, ay nag-vibrate ulit ang phone ni Althea. Pagkabasa niya, parang nalusaw ang tuhod niya. Huwag mo akong istorbohin. May event kami. Hindi ako pwede. Ilang sandali siyang natulala. Hindi siya humihingi ng sustento. Hindi rin siya humihingi ng pagbalik. Hindi naman siya nanggugulo. Regalo lang sana. Greetings lang. Kaunting pag-aalala lang. Pero parang napakabigat humiling. Ma, tignan niyo po, natanggal ko na yung kamay ng robot pero naibalik ko ulit. Sigaw ni Miko mula sa sala. Proud na proud sa repair skills niya. Ngumiti naman si Althea at pinilit maging masaya sa harap ng anak niya. Wow, ang galing naman ng birthday boy! Pero naaninag ni Miko ang pula sa mata ng ina. Ma, umiyak po ba kayo? Saglit siyang tumalikod para magpahid ng luha. Hindi anak, nakatusok lang yung bawang kanina. Mama, lumapit ang bata, hawak ang robot. Okay lang po kahit wala akong gift ni Papa. Meron naman ako kay Mama eh. Tumawa si Althea, pero may punit sa puso niya. Happy ka ba? Opo, super happy. At doon lalo siyang napaiyak. Hindi sa kahirapan, kundi sa kabutihan ng batang hindi dapat dumadaan sa ganitong sakit. Sa hotel nag-uumpisa nang dumating ang mga bisita. May mga bonggang gift bag, mga sosyal na bata, at mga magulang na naka-Amerikana. Pumapalakpak ang lahat habang lumalabas ang mascot. Sa gitna ng ingay, may staff na lumapit kay Emilio. Sir, may naghahanap daw po sa inyo sa lobby. Babae po, mukhang urgent. Natigilan siya. Hindi naman maaaring si Althea. Hindi naman siya pupunta dito. Hindi niya gagawin yon, diba? Describe mo? Utos niya na kinakabahan. Payat po, naka-jeans, may hawak na maliit na supot, at may kasamang bata. Halos nalaglag ang wine glass na Emilio. No, impossible. Pabulong niyang sabi. Pinanlamig agad siya ni Clarice. Emilio, anong problema? Nothing. I'll check something. Stay here. Mabilis siyang naglakad palabas ang hall papunta sa lobby. At doon sa gitna ng magarang marmol na sahig at sosyal na chandelier, nakita niya ang kinatatakutan niya. Si Althea, nakatayo, bitbit ang isang paper bag na halatang mura. At sa tabi niya ay si Miko, nakaputing shirt na medyo kupas na, at may hawak na robot na halos basag. Hindi sila dapat nandito. Hindi sila dapat lumapit. Lumapit si Emilio, mabigat ang mukha. Ano ginagawa niyo rito? Malamig yang tanong. Nakapikit si Miko sa laylayan ng ina. Emilio, halos pabulong na sabi ni Althea. Nanginginig pero matapang. Hindi mo man kami sinagot. Nagpunta kami. Hindi para manggulo. Gusto ko lang sanang makita mo siya. Kahit kaunting oras. Kahit yakap lang Birthday niya rin. Nag-angat ang tingin si Miko. Papa? Mahina niyang sabi. Parang tinusok si Emilio sa dibdib. Pero bago siya makasagot, narinig nila ang mataginting na boses. Emmy, who are they? Si Clarice, nakatayo 2 metro ang layo. Elegante, galit. Tumigas ang panga ni Emilio at doon niya pinili ang masakit na sagot.
There no one. Paalis na sila. Napatigil si Althea. Parang hinugot ang hangin sa baga niya. Si Miko kumurap, tumitig sa ama, at unti-unting umangat ang kamay ng robot para ipakita. Papa, ako to. Ako si Miko. Birthday ko rin po ngayon. Nanahimik ang buong lobby, pero ang sagot ni Emilio ay parang sampal. Umuwi na kayo. Hindi sumigaw si Althea. Hindi siya nagmakaawa. Hinawakan na niya ang balikat ng anak. Tara na anak, may party pa tayo sa bahay. Si Miko naman hindi umiyak. Pero habang naglalakad sila palabas ng hotel na puno ng ilaw at ingranding handaan, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng mama niya. Ma, tama po kayo. Wala nga po akong papa. At doon tuluyang nabasag ang puso ni Althea. At sa loob naman ng hotel, sa gitna ng ingay at yaman, si Emilio ay nakatayo. Hindi makagalaw. Dahil sa unang pagkakataon, ang salitang papa ay hindi nagdulot sa kanya ng saya, kundi ng takot sa katotohanang pilit niyang tinatakasan. At hindi niya alam, ang pag-alis ng mag-ina, iyon ang magbabago sa buong buhay nila. Tahimik ang maliit na apartment pagsapit ng gabi. Wala nang ingay ng tricycle sa labas. Wala na ring mga batang naglalaro sa kalsada. Tanging mahinang singhot lang ni Althea maririnig habang nagliligpit ng pinagkainan nila ni Miko. Isang maliit na plato, 2 tinidor at cupcake wrapper na walang nakasulat na pangalan. Sa gitna ng mesa, halos nauupos ng kandila na ginamit nila kanina para sa simpleng birthday wish ng anak. Maliit na patak ng natunaw na wax ang pumupuno sa platito. Parang iyon ang piko ng oras na yon. Unti-unting nauubos. Pero wala namang malinaw na liwanag na naiwan. Ma, dito na lang po ako matutulog. Bulong ni Miko. Nakasiksik sa lumang sofa. Yakap ang robot na nabili nila sa ukay-ukay. Nilapitan niya si Althea. Doon ka na sa kama anak, maginaw dito. Umiling ang bata. Gusto ko po dito, kita ko po yung kandila. Parang birthday pa rin. Tumigil si Althea. Parang tinusok ang puso niya. Ang saya ng bata, pinipilit. Ang simpleng ilaw ng kandila, ginagawang pista. Okay, mahinahon niyang sagot habang inaayos ang lumang kumot sa anak. Habang pinapatong niya ang manipis na kumot, napansin niyang may kaunting basag na pala ang braso ng laruan. Anak, nasira ba to? Tanong niya. Ngumiti naman si Miko pero matapang. Opo ma, pero ayos lang. At least may toy ako, tsaka di naman mahalaga kung luma, 'di ba? Basta galing sa mama ko. Hindi na nakapagpigil si Althea. Umupo siya sa gilid ng sofa at hinaplos ang buhok ng bata. Happy birthday, anak. Happy birthday po sa akin. Pabulong na sagot ni Miko. Nakapikit na, pero mahigpit pa rin yakap ang basyong laruan. Maya-maya ay naaamoy niya na ang pabango ni Althea. Kinikilite ang ilong niya. Ma? Pag lumaki po ko, bibili po ako ng malaking cake para sa inyo. Yung may maraming candles po. Tapos may pangalan ko at pangalan mo. Parang may tumama sa sikmura ni Althea. Mabigat, masakit, pero mapagmahal. Sige anak, aabangan ko yan. Nakangiwi si Miko. Pilit tinatabunan ng pagod. Ma, pag may pera po ko, bibili rin ako ng robot na hindi nasisira. Napangiti si Althea kahit nangingilid ang luha. Bibili natin yan anak, pangako ko. At doon na tuluyang pumikit si Miko. Mahigpit pa rin ang hawak sa laruan. Parang takot siya na mawala pa iyon. Habang unti-unti siyang nahihimbing, ang kandila sa mesa ay halos tuyo na. Napipitik ng hangin mula sa bintana. Para siyang sandaling liwanag ng batang umaasa sa araw na mas maliwanag pa sa mga gabing ganito. Samantala, sa kabilang dulo naman ng syudad, magarang hotel, magarang ilaw, magarang buhay. Pakibukas po yung isa, yung mula sa ninang mong taga-Canada? Sigaw ng isang bisita habang kinukunan ng video ang birthday boy na si Aidan. Nasa gitna ng stage ang bata. Nakasuot ng branded na polo at sapatos na mas mahal pa sa renta ng apartment ni Miko.
Sa likod niya naman may malaking LED screen na may animated graphics ng pangalan niya. Binuksan ni Ada ng malaking kahon, puno ng glittery confetti. Hala, Nintendo Switch! Sigaw niya na halos tumalon sa tuwa. Nagpalakpakan pa ang mga tao. May sumipol pa. May sumigaw ng, "Sana all!" Lumapit si Clarice at kinis sa pisngi ang anak. "You like it, baby?" "Yes, Mommy!" Sagot ni Aidan. Halos mabingi ang mic sa lakas ng tidi niya. Nakangiting nanonood si Emilio sa anak. Masaya siya, oo. Pero hindi niya alam kung bakit. Sa bawat tawa ng mga bisita, may kumikirot sa dibdib niyang parang hindi dapat naroon. Habang nakaupo siya sa table, may dumaan na waiter at naglagay ng bagong wine glass sa harap niya. Pero hindi niya iyon nagalaw. Nakadikit ang tingin niya sa dami ng regalong nasa unahan. Sa taas ng stage, halos matabunan si Ada ng kulay, ribbon at laruan. Ang dami, ang mamahal, ang sobra. At bigla niyang naalala ang batang nakita niya kanina sa lobby. Yung nakakupas na shirt, yung may hawak na robot na mukhang ilang beses nang naitupit na buo. Yung batang tinawag siyang Papa. Napakapit si Emilio sa mesa. Ilang segundo lang, parang bumagal ang mundo. Nawala ang music. Nawala ang tawanan. Ang naiwan lang ay ang konsensyang matagal niya nang tinalikuran. "Emmy, love, are you okay?" Bulong ni Clarice habang inaayos ang upuan niya. Tumango siya. "Oo, masaya lang ako para kay Aidan." Pero hindi yon ang totoo. Kasi habang unti-unting binubuksan ni Aidan ang sunod na regalo, isang remote control car, biglang sumulpot sa utak niya ang imahe ni Miko. Nakayakap sa laruan, basag, luma pero mahal na mahal. At habang nagsisigawan ng mga bata sa excitement, ang isang tanong ay tumutusok ng paulit-ulit sa isip niya. Bakit ko siya iniwan ng walang kahit ano? Sa apartment, halos tulog na si Althea sa upuan, pero hindi siya makaidlip ng buo. Pinipilit niyang ayusin ang mga resibo sa harap niya. Binibilang kung magkano ang natira sa sweldo niya ngayong linggo. Sa tabi niya natutulog si Miko. Mahigpit ang yakap sa basyong robot. Parang superhero na dapat siyang protektahan. Lumuhod si Althea sa tabi niya at hinaplos ang payat na braso. "Anak, patawad kung ito lang muna ngayon." At habang hinihipan ng hangin ng kandila, tuluyan itong namatay. Madilim ang kwarto, tahimik, pero may isang batang nananaginip na balang araw, magkakaroon siya ng laruan na hindi kinakailangang buuin ulit. At may isang ama sa kabilang banda ng syudad na habang nanonood sa anak niyang masaya ay hindi maalis sa isip ang batang may hawak ng laruan na wala ng laman. Isang batang kailanman hindi niya lubusang nakilala. At iyon ang simula ng pagkabagabag na hindi na mawawala. Mahimbing ang tulog ni Miko. Yakap ang laruang robot na may lamat sa tagiliran. Sa tabi niya nakaupo si Althea, ang kaniyang ina. Hawak ang kandilang halos maubos na. Pinagmamasdan niya ang anak, ang pisngi nitong payat, ang buhok na bahagyang magulo, at ang ngiting pilit tumalabas kahit sa panaginip. "Pasensya ka na anak," bulong niya. "Gagawin ko ang lahat." Sa araw na yon, 7 taong gulang si Miko. Walang handa bukod sa pansit na may sardinas. Walang bisita, walang regalo. Pero ang pinakamasakit, wala ang ama. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang mamahaling hotel, nagaganap naman ang engranding birthday party ng isa pang batang may parehong ama. May lobo, may clown, tsokolate fountain, at mga bisitang naka-formal. At nandoon ang lalaki minsang nangakong hindi pababayaan si Miko. Alam iyon ni Althea at doon siya nagpasya. Hindi nagising si Miko nang magbihis ang ina. Maingat siyang kumilos, tila ayaw gambalain ang katahimikan ng anak. Hinaplos niya ang noon nito tinalikan. "Babalik ako agad ha?" bulong niya, kahit alam niyang hindi siya naririnig. Lumabas si Althea dala ang isang lumang handbag at ang huling barya sa bulsa. Wala siyang imbitasyon, wala siyang karapatan sa mata ng marami, pero may dala siyang pag-asa, ang ama ng anak niya. Pagdating sa hotel, napatingin siya sa sarili sa salamin ng elevator. Maputla, payat, simple ang damit,
malayo sa mga babaeng nakabestida at alahas. Huminga siya ng malalim. Para kay Miko ito. Pagbukas ng pintuan ng ballroom, sinalubong siya ng malakas na musika at tawanan. May malaking tarp na may pangalan ng batang may birthday. May litrato ng ama. Masaya, proud, kompleto. Nakita niya ang ama ni Miko sa gitna ng mga bisita. May hawak na wine glass, nakangiti. Ang lalaking minsang nagpangakong magiging ama sa anak niya. Lumapit si Althea. Nanginginig ang tuhod. "Excuse me." Mahina niyang tawag. Napalingon naman ang lalaki. Saglit na gulat ang lumitaw sa mukha nito. Pagkatapos ay mabilis na nawala. Napalitan ng inis. "Anong ginagawa mo rito?" Bulong nito na halatang ayaw mapansin. "Sandali lang sana. Kahit 5 minuto lang oh." Pakiusap ni Althea. "Birthday ngayon ni Miko. Gusto ka lang niya sanang makita." Bago pa man makasagot ang lalaki, may isang babaeng lumapit, ang kabit. Elegante, naka-heels na may ngiting puno ng kayabangan. "Excuse me?" Malakas niyang sabi, sapat para marinig ng mga nasa paligid. "Sino ka?" Naniga si Althea. "Ako po ang... Alam mo ba kung nasan ka?" Putol ng babae. Tinaasan siya ng kilay. "Private event ito at hindi ka imbitado." "Ma'am, hindi naman po ako magugulo." Pakiusap ni Althea na nangingilid ang luha. "Kahit sandali lang ho para sa bata." Tumawa ang babae. Isang taong matalim at mapanlait. "Bata? Yung anak mo. Alam mo bang matagal na naming alam ang tungkol sa inyo?" Parang binuhusan ng malabig na tubig si Althea. "Alam ho ninyo?" Mahina niyang tanong. "Oo," sagot ng babae. Mas lalo pang nalakasan ng boses. "At malinaw sa amin, wala na siyang ama. At hindi siya kabilang dito." Napatingin ng mga bisita. May bulungan, may mga matang mapanghusga. "Please," umiiyak si Althea. "Kahit ngayon lang ho birthday niya." Tumingin ang ama ni Miko sa paligid. Kita sa mukha niyang takot, hindi para sa anak, kundi para sa reputasyon niya. "Althea, umalis ka na." Malamig niyang sabi. "Huwag ka nang gumawa ng eksena." Parang may bumagsak sa dibdib niya. "Pero si Miko, anak mo. Huwag mo nang idamay ang bata." Putol pa ng lalaki. "May sarili na akong pamilya." Sa sandaling iyon, tuluyan ang nawala ang huling pag-asa ni Rina. "Security?" Utos ng babae. "Palabasin niyo siya." Habang nilalabas siya ng guard, nakita ni Althea ang cake. Malaki, makulay, may 7 kandila rin. 7 taon, kaparehong edad, ngunit magkaibang mundo. Paglabas niya ng hotel, bumuhos ang ulan. Hindi napigilan ng iyak. Lumuhod siya sa gilid ng kalsada at basang-basa. Wasak ang puso. "Anak, patawad." Paulit-ulit niyang bulong. Mabigat ang hangin ng gabing yon. Tahimik ang apartment maliban sa mahina at pera-perasong paghikbe ni Althea habang pinupunasan ng mukha niya ng laylayan ng lumang t-shirt. Nakaupo siya sa tabi ni Miko na sa wakas ay nakatulog matapos ang mahaba at emosyonal na araw. Pero hindi mapakali si Althea. Hindi makatulog. Hindi makahinga ng normal. Ilang oras siyang nagbibilang ng luha hanggang sa isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Bakit ganito kadali para sa kanya na talikuran kami? Hindi dahil walang pera. Hindi dahil walang oras. Kung hindi dahil, baka matagal na talaga silang tinalikuran bago pa siya magsimulang magmakaawa. At doon nagsimula ang pag-uspong ng hinala. Nagbalik kay Althea ang isang alaala. Isang gabing hindi niya iniisip na ibabalik pa. 7 taon na nakakalipas. Hawak niya noon ang kamay ni Emilio habang naglalakad sila sa parke. Masaya, magaan, walang alinlangan. "Althea," malambing na sabi ni Emilio. "Kapag may anak na tayo, gusto kong palaki natin siya ng may pagmamahal. Ayoko siyang lumaki sa gulo." Tumawa siya noon, kinikilig. Kung magkaanak tayo, dapat sincero ka sa akin." "Sincero naman ako," sabi niya noon. Panaginip lang pala yon. Sa isip ni Althea,
Biglang sumingit ang boses ni Clarice sa hotel lobby. Who are they? At ang mas masakit, they're no one. Umikat ang lahat sa utak niya at sa pagbalik sa kasalukuyan, may bigat na lumulubog sa dibdib niya. Bakit niya kaya ako kayang tawagin no one? Gayang ako naman ang unang mahal niya. Tahimik, malalim, masakit. Pero may isang bagay na hindi niya matanggap. Bakit parang kilala siya ni Clarice? Kinabukasan maagang nagising si Althea. Kahit sampalasan ng pagod at puyat, mabilis siyang nag-ayos. Sigurado siyang may kailangan siyang malaman. Isang katotohanang ilang taon nang tinatago sa dilim. Hindi niya sinabi kay Miko kung saan siya pupunta, pero hinalikan niya ang noon ito bago umalis. Anak, babalik agad si Mama ha, promise. Naglakad siya papuntang terminal. Pagdating sa hotel na pinagsaganapan ng party, hindi na ginamit ang main entrance. Ayaw niya nang maulit ang kahapon. Pumunta siya sa service entrance, kung saan palabas-pasok ang staff. Isang waitress ang muntik nang mabangga siya. Ay, ate, sorry. Nandito po ba si Miss Clarice? Tanong ni Althea, pilit pinapakalma ang sarili. Yung wife po ni Sir Emilio? Umalis na po kagabi after party, pero teka, parang familiar ka. Kinabahan naman si Althea. Hindi po, siguro staff din ako dito dati. Oh. Tapos lumayo na ang babae. Pero sapat na yon. Wife, hindi lang kabit. Opisyal, legal. At bakit parang mas kilala pa siya ng mga tao na dapat siya? Doon lalo siyang kinabahan. Nagdesisyon si Althea na puntahan ang dating apartment nila ni Emilio. Alam niyang wala na sila doon. Pero may kapitbahay na baka may sagot. Tumawag siya sa lumang pintuan. Bumukas. Isang matandang babaeng nanay-nanayan na sa lugar ang sumilip. Althea, anak, ikaw ba yan? Opo, Nyloring, nandito po ba dati si... yung mayamang lalaki na nobyo mo. Natawa pa ito. Yung may kotse at bigote. Yung biglang nawala nung lumipat ka? Napalunok si Althea. Opo, si Emilio po. Lumapit si Nanay Loring at parang may alam na mabigat. Anak, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa'yo to. Pero tingin ko kailangan mong malaman. Umupo sila sa lumang bangkito. Kaya ka iniwan ng taong yon? Hindi dahil hindi ka mahal, kundi dahil may pinili siyang iba. Parang huminto naman ang mundo ni Althea. Nanigas ang katawan niya. Nanay, ano pong ibig niyong sabihin? Noong mga panahon na sinasabi niyang abala siya, hindi ka niya sinusundo. Anak, nakita ko siya. Nakita ko saan? Nasa sasakyan, kasamang isang babae. Mayaman, sosyal, nakaputing dress. Nanginginig na si Althea. Paano niyo po nalaman? Lumapit sila dito, hinihintay ka. Pero hindi para sa mabuti. Napalunok si Althea. Nanay, sino po yung babae? Dahan-dahang humiling ang matanda. Pero ang susunod na salita nito ay parang punyal. Si Clarice, anak. Dahan-dahan si Althea ay tumayo. Parang nanghina ang mga tuhod niya. Lumapit pala sila rito. Hinintay siya. Pero ang mas masakit, alam ba ni Clarice? Halos hindi lumalabas ang boses niya. Na ako ang unang kasama ni Emilio. Na ako ang nabuntis. Tahimik si Nanay Lorraine. Pero ang tingin nito ay sapat na sagot. At doon siya bumagsak. Hindi aksidenteng iniwan siya ni Emilio. Hindi dahil nag-away, hindi dahil nagkamali. Pinili siya ng ama ng anak niya dahil mas mayaman ang babae. Mas maganda ang buhay na kaya nitong ibigay. Mas mataas ang koneksyon. At si Clarice, hindi siya inosente. Alam niya, alam na may Althea bago pa siya. At alam na may batang iiwan sa dilim. Hindi lang ito pagtataksil. Ito ay pagkakalkula. Business decision, oportunidad, hindi pagmamahal. Nanay, bulong pa ni Althea na halos matumba. Alam pala niya. Alam ni Clarice na nandito kami. Alam niya kami ang nauna. Anak, sagot naman ni Nanay Lorraine, di ka niya nakalimutan. Sinigurado niyang mawala ka. Para siyang nasunugan ng kaluluwa. Doon niya naintindihan ang lahat.
Bakit malamig si Emilio kapag nagme-message siya? Bakit takot siya kay Clarice? Bakit parang hindi sila pwedeng umiral sa iisang mundo? Bakit siya tinawag na no one sa lobby? Dahil matagal na ang desisyon to. Matagal ng plano. Matagal na ang pagtatago. Si Miko. Nilagay sa buhay na hindi dapat niyang kinasasadlakan. Dahil lang may babaeng may mas pera at mas mataas ang tingin sa sarili. At si Emilio, mas pinili ang yaman kaysa dugo niya. Doon tumayo si Althea. Huminga ng malalim, hawak ang dibdib. Nanginig ang kamay, pero matigas ang puso. Hindi ako papayag. Bulong niya. Hindi ako papayag na anak ko ang magdudusa para sa kasalanan nila. At sa gabing yon, nagsimula ang pinakamalaking bagyong haharapin ng tatlong tao, sina Althea, Clarice at Emilio. At sa gitna ay isang batang walang kamalay-malay sa gulong paparating. Si Miko, ang batang hindi nila kayang itago habang buhay. Gabi na, tahimik ang maliit nilang bahay. Pero sa katahimikan yon may tugon na mas mabigat kaysa sigaw. Ang mahina at pilit na iyak ng isang ina. Gising si Miko. Hindi niya alam kung anong oras na pero ramdam niyang matagal na siyang nakahiga. Nakatagilid siya sa manipis na kutsyon. Yakap ang laruang robot na may lamat ang ulo. Pinikit niya ang mata kanina, pero ayaw dumalaw ng antok. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may mali. Parang may masakit na nangyayari na hindi niya maintindihan. At doon niya narinig ang isang hikbi. Isa pa, pinipigilan pero malinaw. Dahan-dahan siyang bumangon. Hindi siya nagsapatos. Hindi rin nag-ingay. Sanay na siyang maglakad ng marahan. Parang sanay na rin siyang hindi makaabala sa mundo. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang ina, si Althea. Nakaupo sa gilid ng mesa, basa ang buhok, basa ang damit. Nakayuko, hawak ang sariling braso. At umiiyak. Iyong iyak na hindi malakas pero wasak. Hindi pa kailanman nakita ni Miko ang mama niya ng ganon. Hindi yung iyak na kapag napagod sa trabaho. Hindi yung iyak kapag masakit ang katawan. Ito ang iyak na parang may nawawala. Hindi niya alam ang nangyayari sa party. Hindi niya alam ang mga salitang binitawan doon. Pero bilang bata, alam niya ang isang bagay. Nasaktan ng mama niya at hindi ito simpleng sakit. Dahan-dahan siyang lumapit. Ma, manghina niyang tawag. Nagulat naman si Althea. Mabilis siyang pinunasan ng mukha, pilit ngumiti, pero huli na, nakita na ni Miko ang luha. Bakit gising ka pa? Tanong ng ina na pilit na kalmado. Lumapit si Miko at tumabi sa kanya. Umupo siya sa bangkong kahoy, hindi nagsalita agad. Tinitigan niya lang ang kamay ng ina, magaspang, may bitak, puno ng bakas ng paglalaba, pagbubuhat at pagtitiis. Ma, ulit niya. Umiiyak ka po. Huminga ng malalim si Althea. Hindi anak, may pumasok lang sa mata ni mama. Hindi naman naniwala si Miko. Bata siya pero hindi siya tanga. Tahimik siyang umakyat sa kandungan ng ina at niyakap ito ng mahigpit. Maliit ang katawan niya pero ramdam ni Althea ang bigat ng yakap. Parang may gustong iparamdam ang bata na hindi niya kayang ipaliwanag. Ma, bulong ni Miko. Kasalanan ko po ba? Nanlaki ang mata ni Althea. Hindi. Bakit mo naman nasabi yan? Kanina po kasi. Sabi niyo, para sa akin. Maingat yang sabi. Tapos pag uwi niyo po, umiiyak kayo. Hindi na napigilan ni Althea ang sarili. Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Hindi ito kasalanan mo. Umiiyak niya namang sagot. Anak, ikaw ang dahilan kung bakit lumalaban si mama. Tahimik si Miko. Nakadikit ang pisngi niya sa balikat ng ina. Ramdam niya ang pagyanig ng dibdib nito sa bawat hikbi. At doon sa simpleng yakap na yon, may isang bagay na unti-unting tumama sa puso ng bata. Na ang mundo pala ay kayang maging ganitong kalupit. Na may mga bagay pala na hindi nabibili ng kabutihan. Na may mga luha ang matatanda na walang makakakita. Maliban sa mga anak nilang tahimik lang na nagmamahal. Kinabukasan, magang nagising si Miko.
Wala pa ang araw. Pero gising na ang isip niya. Habang natutulog pa si Althea, umupo siya sa gilid ng bintana at tumingin sa labas. Mahangin, tahimik, walang kuryente, walang TV, walang kahit na ano. Pero may naisip siya. Naalala niya ang mga mata ng mama niya kagabi. Naalala niya ang basang damit. Naalala niya ang kandilang naupo sa birthday niya. At doon may sinabi si Miko sa sarili niya. Walang malalaking salita. Walang drama. Walang nagsabi sa kanya na gawin iyon. Isang panata, tahimik, buo. Balang araw, hindi naiiyak si mama dahil sa pera. Balang araw, hindi na siya magmamakaawa sa kahit kanino. Balang araw, hindi na kami mapapahiya. Kinuyom niya ang maliit niyang kamao. Magiging mayaman ako, hindi para magyabang, hindi para gumante, kundi para lang hindi na magutom ang mama ko. Para hindi na siya umiiyak sa gabi. Hindi niya alam kung papaano, hindi niya alam kung kailan, pero alam niya ang bakit. Lumipas ang mga araw, bumalik sa trabaho si Althea. Laba, tindera, kung ano meron. Si Miko naman ay pumasok sa eskwela. Tahimik pa rin, masipag, mapagmasid. Kapag may proyekto, inuuna niya. Kapag may quiz, nag-aaral siya kahit mahina ang ilaw. Kapag may baon siyang tinapay, inahati niya para may maiuwi sa mama niya. Walang nakakaalam. Walang guro, walang kaklase. Pero sa puso ni Miko buhay ang panatang yun. Sa bawat gutom, sa bawat hiya, sa bawat gabing nakikita niyang natutulog ang ina ng pagod na pagod. Isang araw, tinanong siya ng guro, Miko, anong gusto mong maging paglaki mo? Saglit siyang nag-isip, ngumiti siya ng kaunti. Gusto ko pong maging mayaman, sagot niya. Natawa ang klase. Para saan? Tanong ng guro. Tumingin si Miko sa bintana. Naalala niya ang iyak ng ina, ang yakap, ang kandila, at para po, dagdag niya. Hindi na po umiyak ang mama ko. Tahimik ang silid-aralan at doon nagsimula ang pangakong unti-unting tutupad sa sarili. Hindi sa ingay, kundi sa tiyaga. Magang umaga nang isinara ni Althea ang pintuan ng inuupahan nilang bahay. Wala nang nakatira sa loob kundi ang bakas ng kanilang mga alaala. Ang dingding na may marka ng lapis ni Miko. Ang sahig na nilakaran nila ng paulit-ulit. Ang sulok na minsang tinuluan ng kandila tuwing gabi. 2 bag lang ang dala nila. Isang sako bag ng damit, ilang gamit sa kusina, at isang supot ng bigas sa bigay ng kapitbahay. Wala silang kasiguruhan sa pupuntahan, pero malinaw ang isang bagay. Kailangan nilang umalis para mabuhay. Ma, malayo po bang probinsya? Tanaw ni Miko habang sakay sila ng bus. Medyo anak. Sagot naman ni Althea, pilit na nakangiti. Pero doon, may mas pagkakataon tayong magsimula ulit. Hindi na nagtanong si Miko. Hawak niya ang laruang robot at pinagmasdan ng mga gusali na unti-unti nawawala habang umaandar ang bus. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanila, pero dala niya ang panata at ang tiwala sa ina. Pagdating nila sa probinsya, sinalubong sila ng alikabok at amoy ng tuyong lupa. Tahimik ang paligid. Walang matataas na gusali, walang mall, walang ilaw sa gabi, pero may hangin, may espasyo, may katahimikan. Isang maliit na kubo ang tinira nila. Pawid ang bubong, kahoy ang dingding, at may isang bintana ang halos hindi maisara. Ngunit para kay Althea, iyon ang unang hakbang palabas ng sakit at kahihiyan. Dito muna tayo anak, sabi niya. Hindi man maganda, pero atin. Tumango si Miko. Okay lang po ma. Kinabukasan pa lang naghanap na agad ng trabaho si Althea. Wala siyang tinanggihan. Una, labada. Naglalakad siya ng malayo. May dalang timba at sabon para maglabas sa bahay ng mga may kaya. Madalas nangingitim ang kamay niya sa sabon at nanlalambot ang tuhod sa tagal ng pagbabanlaw. Pagkatapos, tindera.
Sa umaga, nagbebenta siya ng kakanin sa palengke. Sa hapon, naglalako ng gulay. Kung minsan nauubos, kung minsan inuuwi rin niya. At kapag may tumatawag, katulong. Maglilinis ng bahay, mag-aalaga ng bata, maghuhugas ng pinggan. Kahit anong marangal, tatanggapin niya. Ma, pahinga muna po kayo. Minsang sabi ni Miko nang makita niyang namamagana ang paa ng ina. Ngumiti naman si Althea kahit pagod. Konti na lang anak, para sa eskwela mo. Pumasok si Miko sa maliit na pampublikong paaralan. Lumang mga mesa, sira-sirang blackboard, at kaunting libro pero para sa kanya, sapat na iyon. Araw-araw maaga siyang gumigising. Nagwawalis ng bakuran, nag-iigib ng tubig, at naghahanda ng simpleng almusal. Kapag may baon siya, madalas sinapay o kanin na may asin. Hindi siya nagrereklamo. Sa eskwela, tahimik siya. Masipag, laging nakikinig. Kapag may tanong ang guro, nagtataas siya ng kamay. Hindi para magpasikat, kundi dahil gusto niyang matuto. Alam niya kung bakit siya nandoon. Isang gabi, habang naghahapunan sila ng nilagang gulay, napansin ni Miko ang kamay ng ina. Puro sugat at bitak. Ma, mahina niyang sabi, kapag yumaman po ako, hindi na po kayo maglalaba. Napatingin naman si Althea sa anak. Anak, hindi mo kailangang mangako. Sabi niya na may ngiti, ngunit may luha sa mata. Basta maging mabuting tao ka, sapat na sa akin. Tumango si Miko. Pero gusto ko po talaga. Lumipas ang mga buwan, lumalim ang ugat ng hirap. Pero mas lumalim din ang tibay nila. May mga araw na kulang ang pagkain. May gabi na kandila lang ang ilaw. At may umaga na hindi sigurado kung may pamasahe. Pero may isa silang hindi nawawala. Direksyon. Si Althea, kahit pagod ay palaging may baong bilin. Mag-aral ka anak. Iyan lang ang kayamanan ay hindi mananakaw. Si Miko naman kahit bata pa ay tinanggap ang responsibilidad. Tinulungan niyang ina sa bahay. Nag-iipon ng mga papel, nagbabasa kahit luma ang libro. Isang araw, habang naglalabas si Althea sa ilog, pinagmasdan niya si Miko na nagbabasa sa ilalim ng puno. Pawis, alikabok at gutom, pero buo ang loob. Lord, bulong niya, kung may awa po kayo, bigyan niyo ng magandang kinabukasan ng anak ko. Hindi niya alam kung paano, pero naniniwala siya. At sa malayang isip ni Miko, habang binabasa ang unang pahina ng libro, malinaw ang isang bagay. Dito man sila nagsimulang muli, hindi dito magtatapos ang kwento nila. Ang probinsya ang naging pahinga ng sugatang puso. Ang hirap ang naging guro. At ang pagmamahala ng mag-ina ang naging pundasyon ng isang tagumpay na paparating pa lamang. Sa maliit na paaralan sa probinsya, iisa lang ang tunog na paulit-ulit na naririnig tuwing may pagsusulit. Ang mabilis at siguradong galaw ng lapis ni Miko. Habang ang iba ay nag-iisip, tumitingala o nagbubura, si Miko ay tuloy-tuloy. Parang alam niya na ang sagot bago pa itanong. Hindi dahil sa yabang, kundi dahil sanay siyang mag-isip. Sanay siyang magtanong sa sarili kapag walang makain. Sanay siyang magbilang ng barya. Sanay siyang maghanap ng solusyon sa katahimikan. Unang napansin ng guro ang kakaiba kay Miko noong grade 2 pa lang siya. Isang simpleng math quiz. Halos lahat ay nahirapan. Si Miko lang ang naka-perfect. Miko? Tanong ng guro matapos ang klase. Paano mo nakuha ang sagot? Nagkibit balikat ang bata. Binilang ko lang po sa isip ko, ma'am. Gumite ang guro. Hindi niya alam noon na simula pa lang yon. Lumipas ang mga taon at paulit-ulit na nangyari ang parehong eksena. Top 1 siya sa klase. Perfect sa exams. Mabilis matuto. Kapag may group work, siya ang inaasahang magpaliwanag. Kapag may quiz bee, siya ang sinusulong. Hindi siya maingay, hindi siya mayabang, pero palaging handa. At sa tuwing tatawagin ang pangalan niya sa flag ceremony, palaging may medalya. Palaging may palakpak. Palaging may bulungan. Si Miko na naman. Ang talino ng batang yan. Parang hindi napapagod mag-aral, ano? Hindi nila alam, pagod na pagod siya. Pero mas pagod ang mama niya. Kaya hindi siya pwedeng sumuko.
Sa bahay, tahimik ang eksena. Habang naglalabas si Althea, si Miko ay nag-aaral sa ilalim ng lampara. Minsan kandila, minsan liwanag ng buwan. Kapag may proyekto, ginagawa niya ng paraan. Karton mula sa kahon, bond paper na pinagpuputol-putol, lapis na halos pudpod. Anak, huwag mo munang isipin ng medalya ha. Madalas sabihin ng kanyang ina, ang mahalaga natututo ka. Ngumiti lang naman si Miko. Ma, kapag nag-aral po ako ng mabuti, di na po kayo maglalaba. Tahimik ang ina. Alam niyang hindi yon simpleng salita. Panata iyon. Isang araw dumating ang balita na magdaraos ng District Academic Competition. Math, Science at Reading Comprehension. Pinili ng paaralan si Miko bilang kinatawan. Kinabahan si Althea. Anak, baka mapahiya ka. Sabi niya, hindi dahil sa duda kundi takot sa gastos. Okay lang po ma, sagot ni Miko. Basta po subukan natin. Wala silang pamasahe, wala silang pangmerienda. Pero may isang guro ang nag-abot ng tulong. May potensyal ang bata, sabi nito. Huwag nating sayangin. Sa araw ng kompetisyon, simple lang ang suot ni Miko. Walang bago, walang branded. Pero malinaw ang isip. Isa-isang tinanong ang mga kalahok. Isa-isang sumuko ang iba. Nang si Miko nang sumagot, diretso, malinaw, sigurado. Nang ipahayag ang resulta, nagulat ang lahat. Overall champion, Miko Reyes. Tumayo ang mga tao. Palakpakan, bulungan. May ilan pang napanganga. At sa likod ng venue, umiiyak si Althea. Hindi sa hiya, kundi sa tuwa. Mula noon, mabilis nang kumalat ang pangalan ni Miko sa buong bayan. Siya yung batang henyo. Anak ng labandera yan. Scholar na raw. Oo, scholar. Isang pribadong foundation ang nag-alok ng buong scholarship. Matrikula, libro, uniforme, kahit allowance. Hindi makapaniwala si Althea. Bakit po anak ko? Nanginginig niyang tanong. Dahil bihira ang ganitong talino. Sagot ng coordinator. At mas bihira ang ganitong determinasyon. Nagbago ang takbo ng buhay nila. Hindi biglaan pero malinaw. May libro na si Miko. May bagong lapis. May sapatos na hindi butas. Hindi pa rin sila mayaman, pero may pag-asa na. Sa eskwela, patuloy si Miko sa pagiging top. Hindi na lang sa klase, sa buong grade level, sa quiz bees, sa regional competitions. Tuwing flag ceremony, tinatawag ang pangalan niya. At tuwing tatawagin iyon, nakatayo si Althea sa gilid. Tahimik na pumapalakpak. Parang ayaw niya makaistorbo sa himala. Isang hapon, pauwi sila galing eskwela. Dumaan sila sa palengke. May mga taong bumabate. Althea, saludo kami sa anak mo. Ang talino ni Miko. Ngumiti si Althea, pero tumingin siya kay Miko. Anak, huwag kang magbabago ha? Sabi niya. Talino lang yan. Mas mahalaga ang puso. Tumango naman si Miko. Ma, kayo po ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Sa huling eksena, nakaupo si Miko sa ilalim ng punong mangga. Hawak ang makapal na libro. Tahimik ang paligid. Malinaw ang langit. Hindi niya alam kung hanggang saan siya dadalhin ng talino niya. Hindi niya alam kung gaano kahirap ang susunod na laban. Pero alam niya ito. Hindi aksidente ang talino. Hinubog ito ng pangarap, gutom at pagmamahal ng isang ina. At sa buong bayan, unti-unting nakilala ang batang minsang tahimik lang, si Miko, ang batang henyo na may panatang babaguhin ang kapalaran ng kaniyang ina. Maaga nagising si Althea kahit halos hindi siya nakatulog. Tahimik ang bahay. Mas tahimik kesa dati. Parang ramdam ng mga dingding na may malaking desisyong paparating. Sa maliit na mesa sa sala, nakalatag ang ilang papel. Acceptance letter ng Universidad sa Maynila, listahan ng bayarin, at isang sobre na paulit-ulit niyang binubuksan at sinasara. Sa ibabaw ng mga papel, may isang bagay na hindi papel, isang singsing. Luma, may gasgas, may bahid ng panahon. Ang huling alahas niya. Nakuha ni Althea ang singsing noong dalaga pa siya.
Hindi naman ito mamahalin, pero ito lang ang natitirang alaala ng panahong naniwala siyang may pangarap din siya. Matagal niya itong iniingatan. Hindi isinangla kahit kailan. Hindi ipinagbili kahit nagugutom sila. Hanggang ngayon, dahan-dahan niya itong sinuot sa daliri. Tiningnan sa liwanag ng umaga. Patawad, bulong niya. Para to kay Miko. Sa kabilang kwarto naman, nag-aayos si Miko ng mga gamit niya. Simple lang, 2 t-shirt, ilang notebook at mga librong paulit-ulit niyang binasa noong high school. Halos hindi siya makapaniwala na makakapag-aral siya sa Maynila. Isang probinsyanang scholar na haharap sa mas malaking mundo. Ma? Tawag niya. Sigurado po ba kayo? Tumitig si Althea. Ngumiti siya kahit nanginginig ang dibdib. Sigurado, sagot niya. Hindi ka papalya. Alam ko yan. Hindi niya sinabi ang totoo. Hindi niya sinabi na wala na silang natitirang pera. Hindi niya sinabi ang singsing ang huling alas niya. Sa pawn shop sa bayan, malamig ang loob, tahimik. Parang simbahan ng mga pangarap na pansamantalang iniiwan. Nakapila si Althea, hawak ang maliit na pouch. Sa harap niya may taong hawak ang relo, kwentas, hikaw, at pare-parehong may bigat ng dahilan. Nang siya na ang tinawag, nanginginig ang kamay niya habang nilalabas ang singsing. Magkano po? Tanong niya, halos pabulong. Tiningnan ng empleyado, sinukat, tinimbang. Hindi po mataas, Nay, sagot nito. Pero may halaga. Tumango naman si Althea. Okay lang po, kailangan ko lang. Nang ibigay ang pera, ramdam niyang parang may napunit sa loob niya. Pero kasabay noon may kakaibang gaan. Parang may isang pangarap na tuluyang pinili kesa sa sarili. Pag uwi niya, abala si Miko sa pag-aayos sa mga papeles. Napansin niya ang pamumula ng mata ng ina. Ma, okay lang po kayo? Tanong niya. Oo naman. Mabilis na sagot ni Althea. Napuyat lang. Ngumiti si Miko, pero may kutob siya. Hindi siya nagsalita. Hindi pa niya alam ang buong kwento. Pero alam niyang may isinasakripisyo ang ina niya, gaya ng palagi. Dumating ang araw ng biyahe. Sa terminal, mahigpit ang yakap ni Althea kay Miko. Ayaw niyang bumitaw. Ayaw niyang ipakita ang takot. Anak, sabi niya napilit na matatag. Hindi kita pinapadala doon para yumaman agad ha. Pinapadala kita doon para matuto ka. Tumango naman si Miko, umiiyak na. Ma, babalik po ako. Hindi na po kayo maglalaba. Ngumiti naman si Althea. Anak, hindi ko kailangan ng yaman. Sagot niya, ang kailangan ko lang, makita kang lumalaban. Sa Maynila, mabilis na sinampal ng realidad si Miko. Mahal ang renta, mahal ang pagkain, mahal ang pamasahe. Kahit may scholarship, kulang pa rin. May mga gabing tinapay lang ang hapunan. May mga araw na naglalakad siya pa uwi para makatipid. Pero tuwing napapagod siya, naaalala niya ang mukha ng ina sa pawn shop. Kahit hindi niya ito nakita, ramdam niya. Sa probinsya, bumalik naman si Althea sa dating buhay. Labada sa umaga, tinda sa hapon, paglilinis sa gabi. Wala na siyang singsing, wala na siyang alahas, pero may bagong dasal araw-araw. Diyos ko, bulong niya tuwing gabi. Alagaan mo ang anak ko. Isang araw, tumawag si Miko. Ma, sabi niya sa nanginginig na boses, nakapasa po ako sa unang SEM. Napaupo si Althea at napaluha. Kita mo? Sagot niya. Sabi ko sa'yo, diba, kaya mo? Hindi niya sinabi na minsan nagugutom din siya. Hindi niya sinabi na masakit ang likod niya. Hindi niya sinabi na gabi-gabi niyang kinakausap ang singsing na wala na. Nakaupo si Althea sa gilid ng kama. Hawak niyang resibo ng pawn shop. Nakatago pa rin iyon sa kahon. Hindi niya alam kung mapabawi pa niya ang alahas. Pero ito ang alam niya. Ang isinangla niya ay hindi lang singsing, kundi ang sariling pangarap, kapalit ng kinabukasan ng anak. At sa malayo, sa lungsod na puno ng ilaw at pagsubok, patuloy na lumalaban si Miko.
Dala ang tahimik, ngunit napakalaking sakripisyo ng kanyang ina. Sa Maynila, isang lungsod na hindi natutulog pero si Miko ilang gabi na ring hindi. Sa maliit na kwarto na inuupahan niya, kasama ang 2 pang estudyante, nakahiga siya sa manipis na kutsyon. Nakatitig sa kisame. Ang ilaw mula sa poste sa labas ay pumapasok sa sirang bintana. Nagbibigay liwanag sa mga bitak ng pagod sa kanyang muka. Wala nang laman ang pitaka niya. May 2 araw pa bago ang allowance at bukas may exam. Hanggang dito na lang ba? Bulong niya sa sarili. Sa klase kinabukasan, halos hindi pumasok sa isip ni Miko ang lecture. Naririnig niya ang boses ng professor, pero mas malakas ang tunog ng sikmurang kumakalam. Minsan nahihilo siya, minsan lumalabo ang paningin. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa library. Doon lang siya nakaramdam ng katahimikan. Pero kahit ang katahimikan ay may bigat. Binuksan niya ang notebook. May nakasulat doon. Lumang sulat kamay ng ina. Anak, huwag kang susuko. Kahit ako lang naniniwala sa'yo, sapat na yon. Biglang kumirot ang dibdib niya. Gabi-gabi kausap ni Miko ang alaala ni Althea. Hindi ang kasalukuyang si Althea na pagod at kulang sa tulog, kundi ang Althea na nakangiti habang naglalaba. Ang Althea na nagtitipid ng ulam para may baon siya. Ang Althea na isinangla ang huling alahas nang hindi nagdalawang isip. Ma, bulong niya sa dilim. Pagod na po ako. Walang sagot, pero may alaala. Isang gabi bumuhos ang ulan. Walang payong si Miko. Naglakad siya pa uwi. Basa hanggang buto. Pagdating sa kwarto, umupo siya sa sahig, iyakap ang bag. Doon siya tuluyang bumigay. Umiyak siya ng tahimik. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil pagod na. Hindi ko na kaya, pabulong niyang sabi. Sa isip niya ay bumabalik ang eksena nung bata pa siya. Si Althea na nakaupo sa gilid ng kama na umiiyak. Hawak ang basag na robot. Sinasabing, Anak, balang araw, gagaan din. Kinabukasan hindi siya pumasok. Umupo siya sa parke. Pinagmamasan ng mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Mga estudyanteng may baon, mga empleyadong may sweldo, mga taong hindi kailangang magbilang ng barya bago kumain. Tiningnan niya ang cellphone. May isang missed call. Ma, tinawagan niya pabalik. Miko, agad namang sagot ni Althea. Okay ka lang ba? Bakit parang mahina ang boses mo kahapon? Huminga siya ng malalim. Ma, nahihirapan po ako. Tahimik si Althea sandali. Anak, sabi niya, nahirapan din ako nung iniwan tayo ng papa mo, pero hindi ako sumuko dahil alam kong andyan ka. Napapikit si Miko. Kung susuko ka, tugtong ni Althea, parang sinabi mo na rin na mali ang lahat ng pinaglaban natin. Matagal silang nanahimik sa linya. Umiiyak si Miko. Umiiyak din si Althea, pero hindi niya pinahalata. Ma, mahina niyang sabi. Naaalala niyo po ba nung pangako ko nung bata pa ako? Ngumiti si Althea kahit hindi siya nakikita. Nayayaman ka para hindi na tayo magutom. Hindi lang po yun para sa akin, sagot ni Miko. Para po yun sa inyo. Kinabukasan bumangon si Miko ng mas maaga. Nagluto siya ng lugaw gamit ang huling bigas. Hindi masarap pero sapat. Pumasok siya sa klase, nag-review, nag-exam. Hindi perpekto ang resulta, pero pumasa siya. At para sa kanya, sapat iyon para magpatuloy. Sa mga sumunod na linggo, naghanap siya ng part-time library aide, tutor ng high school students. Kahit anong pwedeng pagkakitaan, pinasok niya. Pagod? Oo, pero may direksyon na. Tuwing may sweldo, unang naiisip ni Miko si Althea. Hindi niya pa kaya magpadala ng malaki, pero may mensahe siya palagi. Ma, konti pa. Sa probinsya, hawak naman ni Althea ang cellphone. Binabasa ang mensahe ng anak. Napapangiti siya kahit masakit ang likod at nangingitim ang mga kamay. Konti pa. Bulong niya rin. Nakaupo si Miko sa bubong ng boarding house. Pinagmamasa ng liwanag ng Maynila.
Hindi na siya natatakot sa lungsod. Alam niya kung bakit siya narito. Hindi lang yan para sa diploma, hindi lamang para sa sarili, kundi para tuparin ang pangako ng isang batang minsang nakatulog sa tabi ng kandila. Na balang araw, babangon sila ng ina niyang si Althea, kahit ilang beses pa silang pabagsakin ng mundo. Sa Maynila, natutunan na ni Miko ang ritmo ng lungsod. Maagang gising, mahabang pila, mabilis na lakad. Parang lahat nagmamadali maliban sa kanya. Dahil bawat hakbang niya kailangang siguraduhin. Isang maling desisyon lang pwedeng gumuho ang lahat ng pinaghirapan niya. Sa universidad, kilala na siya bilang tahimik pero palaging handa. Hindi siya yung estudyanteng laging nagtaas ng kamay, pero kapag tinawag, kompleto ang sagot. Kapag may group project, siya ang gumagawa ng outline. Kapag may exam, siya ang huling umaalis sa room. Hindi dahil mabagal, kundi dahil sinusulit niya ang bawat segundo. Pero kahit gaano siyang kasipag, kulang pa rin. Isang hapon, tinawag siya sa Office of Student Affairs. Kinabahan siya agad. Sa isip niya, baka may problema sa scholarship. Baka may kulang sa requirement. Baka kailangan na naman niyang magpaliwanag kung bakit late ang bayad sa miscellaneous fees. Miko Reyes? Tanong ng staff. Opo. Sagot niya na pilit na kalmado. May notice lang kami para sa'yo. Inabot sa kanya ang isang sobre. Walang logo ng kumpanya. Walang pangalan ng donor. Isang perma lang sa dulo na hindi niya mabasa. Pagbukas niya, nanlaki ang mata niya. Approved. Full supplementary scholarship. Kasama ang allowance, books, dorm assistance. Nanlamig ang kamay niya. Ma'am? Nauutal niyang tanong. May mali po ba? Hindi naman po ako nag-apply nito. Ngumiti ang staff. May nag-nominate sa'yo. Sagot nito. Anonymous. Hindi alam ni Miko ang mararamdaman. Tuwa? Oo. Gulat? Sobra. Takot? Kaunti. Sino? Bakit siya? Ano ang kapalit? Pero walang kasunod na paliwanag. Walang interview. Walang kondisyon. Maliban sa isang linya sa sulat. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo. Simula noon, unti-unting gumaan ang bigat ng Maynila. Hindi na siya kailangang magbilang ng barya bago bumili ng pagkain. Nakakakain na siya ng 3 beses sa isang araw. Nakakabili na siya ng bagong notebook. Hindi na recycled ang papel. Nakakapag-focus siya sa pag-aaral, hindi na sa survival lang. Pero nananatili siyang pareho. Tahimik, masipag, hindi mapag-aksaya. Sa loob ng campus, may mga bulungan. Uy, scholar daw yan. May backer siguro. Swerte. Hindi siya sumasali. Hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya. Alam niya kung gaanong kalayo ang pinanggalingan niya. Sa library, doon niya madalas ginugugol ang oras. Kahit may dorm assistance na, mas gusto pa rin niyang manatili sa pagitan ng mga libro. Parang doon siya ligtas. Walang tanong, walang panghuhusga. Isang gabi, habang nagsusulat siya ng paper, napansin niya ang email notification. From Scholarship Committee. Subject, Reminder. Wala pa rin pangalan ng sponsor pero may attachment. Progress Report Request. Hindi demanding, hindi rin mahigpit. Parang simpleng pangungumusta lang. Bigla siyang napangiti. Parang si Mama, bulong niya. Sa klase, mas lalo siyang umangat. Naging research assistant siya ng isang professor. Inirekomenda sa academic conference. May mga pagkakataong tinatanong siya ng classmate niya kung paano niya ginagawa ang isang problem. Practice lang. Sagot niya naman palagi. Hindi niya sinasabi na may mga gabing umiiyak siya dati sa gutom. Na may mga panahong gusto niya nang sumuko dahil hindi iyon ang kwento niya ngayon. Pero sa kabila ng ginhawang unti-unting dumarating, may kulang pa rin. Tuwing gabi bago matulog, iniisip ni Miko ang hindi kilalang taong tumulong sa kanya. Hindi niya alam kung matanda ba o bata, lalaki ba o babae, mayaman o hindi. Pero pakiramdam niya kilala siya nito. Hindi lang sa papel, hindi lamang sa grades. Parang may mata na matagal nang nakamasid. Hindi para husgahan, kundi para siguraduhin hindi siya babagsak.
Isang araw, habang naglalakad siya sa campus, may nakita siyang lalaki nakatayo sa malayo. Naka-coat, mukhang hindi naman estudyante. Nakatingin sa gusali ng engineering kung saan siya galing. Sandali silang nagtagpo ng tingin. Hindi pamilyar, hindi rin estranghero ang pakiramdam. Bago pa siya makapag-isip, tumalikod na ang lalaki at naglakad palayo. Hindi niya na muling nakita. Sa dorm, tinawagan siya ni Althea. "Ma?" Sabi niya na masigla ang boses. "May dagdag po akong scholarship." Napatahimik si Althea sa kabilang linya. "Talaga?" Tanong niya na nanginginig. "Oo ma, hindi ko nga po kilala kung sino pero parang may naniniwala pa rin sa akin." Napaluha naman si Althea. "Anak," sabi niya. "Minsan, dumarating ang tulong hindi para sagutin ang tanong, kundi para patunayan na tama ang pinili mong landas." Nakaupo si Miko sa hagdan ng campus, hawak ang makapal na libro. Sa paligid niya, ang lungsod ay patuloy sa pag-iikot. Maingay, magulo, walang pakialam. Pero sa gitna ng gulo, may isang tahimik na pwersang umaalalay sa kanya. Hindi pa niya alam kung sino. Hindi pa niya alam kung bakit. Ang alam lang niya, hindi siya nag-iisa sa laban. At sa mga susunod na araw, unti-unting mabubunyag na ang tulong na dumating sa kanya ay may ugat sa kanyang nakaraan na matagal nang umiwas, pero ngayon muling kumakatok. Maaga pa lang gising na si Althea, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa kaba. Ilang beses siyang inayos ang simpleng damit na isusuot niya. Paulit-ulit na tinitingnan sa salamin ang buhok na maingat niyang tinitirentas. Sa maliit na bag, may isang panyo at lumang envelope na may lamang litrato ni Miko noong bata pa ito. Nakangiti, may hawak na medalya na mas malaki pa sa mukha niya. Ngayong araw ay ang graduation. Hindi niya na kailangang maglaba o magtinda muna. Ngayong araw siya ay ina. Buo. Buo ang puso. Sa universidad, puno ng kulay ang paligid. Mga toga, mga magulang. Mga ngiti na may halong luha. Nakatayo si Miko sa pila ng mga gagraduate. Suot ang toga na minsan ay inakala niyang hindi niya maisusuot. Cum laude. Binasa niya nakasulat sa programa. Hindi pa rin siya makapaniwala. Sa likod ng isip niya, dumaan ang mga gabing nag-aaral siya sa library. Ang mga umagang tinapay lang ang almusal. Ang mga panahong halos sumuko siya. At sa bawat alaala, iisa ang mukha, si Althea. Nang tawagin ang pangalan niya, huminga siya ng malalim. Miko Reyes, cum laude. Tumayo ang mga tao. Palakpakan, at sa gitna ng mga palakpak narinig niya ang isang iyak. Pigil pero puno. Nasa upuan si Althea. Nakatayo na bago pa man matawag ang anak. Hawak ang panyo, nanginginig ang tuhod. Hindi niya alam kung paanong ipaliwanag ang pakiramdam. Parang lahat ng pagod, lahat ng gutom, lahat ng luha, sabay-sabay na naging makabuluhan. "Anak ko yan." Bulong niya sa sarili. "Anak ko yan." Nang magtagpo ang tingin nila, ngumiti si Miko. Hindi malaki, hindi engrande, pero sapat para ipaalala kay Althea na tama ang lahat ng pinili niya. Pagkatapos ng seremonya, nagyakapan sila ng mahigpit. Wala munang salita, luha muna. "Ma?" Mahinang sabi ni Miko. "Para po sa inyo ito." Umiling si Althea at umiiyak. "Para sa iyo yan, anak. Pero salamat." Nagpicture sila. Simple lang. Walang props, walang arte. Pero iyon ang litrato na itinatago ni Althea sa aparador. Katabi ng resibo ng pawn shop na matagal niya nang hindi kayang itapon. Hindi pa tapos ang araw. Ilang linggo matapos ang graduation, suot ni Miko ang pinakamatino niyang polo. Hindi bago, pero planchado. Hawak niya ang folder na may resume. Maingat na inayos, ilang beses binasa, ilang beses kinabahan. Malaking gusali, salamin ng pader, tahimik ang lobby. Ramdam niya ang bigat ng lugar. Dito nagtatrabaho ang mga taong dati pinapangarap lang niya. "Interview for junior analyst?" Tanong ng receptionist. "Opo," sagot niya ng diretso, ang likod.
Sa loob ng interview room, 3 tao ang kaharap niya. Mga tanong tungkol sa skills, sa projects, sa karanasan. Sinagot ni Miko ang lahat ng malinaw. Hindi perpekto, pero totoo. Paano mo hinaharap ang pressure? Tanong ng isa. Ngumiti si Miko, saglit na nag-isip. Sanay po ako magtrabaho kahit kulang, sagot niya. Kapag kulang po ang resources, mas nagiging malinaw ang solusyon. Nagkatinginan ng mga interviewer. Lumipas ang mga araw, walang balita. Tahimik ang phone. Kinakabahan si Miko pero hindi na siya nagpanik. Natutunan niya na ang maghintay. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, tumunog ang cellphone niya. Good afternoon, Miko Reyes, sabi sa linya. Would like to offer you a position? Napatigil siya sa gitna ng kalsada. Are you still there? Tanong ng boses. Opo, sagot niya na nanginginig. Opo. Nang tumawag siya kay Althea, hindi niya agad masabi. Ma, sabi niya na pinipigilan ng luha. May trabaho na po ako. Tahimik naman sa kabilang linya. Tapos iyak. Salamat, sabi ni Althea. Salamat, Diyos ko. Sa unang araw ni Miko sa kumpanya, suot niya ang simpleng ID na may pangalan niya. Sa elevator, nakatingin siya sa salamin. Hindi na ang batang may basag na laruan. Hindi na ang estudyanteng naglalakad pa uwi sa ulan. Isa na siyang profesional. Pero sa loob-loob niya, dala pa rin niya ang isang pangako. Sa probinsya, naglalakad si Althea pa uwi galing trabaho. Pagod, pero magaan ang hakbang. Sa bulsa niya may maliit na resibo. Unang padala ni Miko. Hindi kalakihan, pero sapat na para umiyak siya sa tuwa. Hindi pa ito ang dulo, bulong niya. Simula pa lang to. Si Miko sa maliit na apartment, hawak ang unang payslip, nakangiti siya. Pero seryoso ang mga mata. Hindi pa siya mayaman. Hindi pa tapos ang laban. Pero nakatuntong na siya sa unang baitang ng pangarap. Isang tagumpay na hindi lamang sa kanya, kundi para sa inang nagbigay ng lahat, si Althea. Maliwanag ang ballroom ng hotel. Salamin ng dingding, kristal ang ilaw, at mahahalimuyak ang pabango ng mga taong sanay sa tagumpay. Nakaayos ang mga mesa, may mga pangalan ng kumpanya, at may mga ngiting pulido. Ngiting marunong magtago ng tunay na intensyon. Para kay Miko, ito ang unang beses niyang umattend ng business event na ganito kalaki. Hawak niya ang ID ng kumpanya. Suot ang maayos na suit na hinirampan niya sa isang kaopisina. Tahimik lang siya sa gilid. Nakikinig, nagmamasid. Parang estudyante pa rin nag-aaral ng bagong aralin. Hindi siya sanay sa ganitong mundo, pero hindi rin siya natatakot. Relax, sabi ng team lead niya. Makinig ka lang, mag-observe. Tumango si Miko. Sanay siyang makinig. Sa kabilang dulo ng ballroom, pumasok si Emilio. Hindi na siya bata. May bakas ang panahon sa mukha, pero matatag pa rin ang tindig. Kilala siya sa industriya, isang negosyanteng may pangalan, may impluwensya at may presensyang kusang nagpapatahimik ng paligid kapag dumating. May mga kamay na agad umaabot para makipagkamay. May mga boses na bumate. Sir Emilio, good evening. Congrats po sa bagong deal. Ngumiti siya. Ngiting sanay pero pagod. Nagsimula ang programa. Mga talumpati tungkol sa innovation, growth, at future partnerships. Nakaupo si Miko sa gitnang hanay. Nakatingin sa entablado. Nagsusulat ng notes kahit walang hinihingi sa kanya. Focus, bulong niya sa sarili. Pero sa gitna ng presentasyon, may kung anong pamilyar na pakiramdam. Parang may matang nakatingin sa kanya. Napatingin siya sa kanan, wala. Sa kaliwa, wala. Hanggang sa tumayo ang host. At ngayon, ipapakilala natin ang haligi ng industriya, si Emilio. Palakpakan. Tumayo si Emilio at umakyat sa entablado. At doon, nagtama ang paningin nila. Sandali lang, 1 segundo. 2 mata na nagtagpo sa liwanag ng entablado.
Hindi alam ni Miko kung bakit biglang kumabog ang dibdib niya. Wala siyang alam tungkol sa lalaking nasa harap niya. Isa lang naman siyang speaker. Isang pangalan sa programa. Pero may kakaiba. Parang may pamilyar na anino sa mukha nito. Sa tindig, sa paraan ng pagtingin. Focus. Pag-ulit pa ni Miko sa sarili. Sa entablado, nagsalita si Emilio tungkol sa disiplina, pagpupursige at sakripisyo. Mga salitang narinig na ni Miko noon mula sa mga librong binasa niya, mula sa mga guro, mula sa sariling karanasan. Pero may isang linya na tumama sa kanya. Ang tagumpay, sabi ni Emilio, ay hindi lang sukat sa yaman, kundi sa mga desisyong pinili mong panindigan. Hindi alam ni Emilio kung bakit napatingin siyang muli sa gitnang hanay. Doon ay may isang binatang tahimik na nakatingin sa kanya. Hindi humahanga, hindi bumabatikos. Nakikinig lang. At kung anong kumurot sa dibdib niya. Matapos ang programa, nagsimula ang networking. Mga taong nagpapakilala, nagpapalitan ng business cards, nilapitan ng team lead si Emilio. Sir Emilio, sabi nito, this is one of our new hires, si Miko. Magaling po. Gumite si Emilio at inilahad ang kamay. Nasang department ka? Tanong niya. Analytics po. Sagot ni Miko na magalang. Nagkamay sila. At sa pagdampi ng mga palad, may kakaibang katahimikan na bumalot sa sandali. Parang huminto ang ingay sa paligid. Ang tawanan, ang basag-basag na usapan, ang tugtog. Napansin ni Emilio ang mga mata ni Miko. Matapang pero may lungkot. Matalino pero maingat. Baguhan ka pa lang? Tanong niya. Opo, sagot ni Miko. Pero handa po ako matuto. Tumango si Emilio. Magandang ugali yan. Hindi na sila nagtagal. May iba pang lumapit kay Emilio. Si Miko naman ay bumalik na sa grupo niya. Pero pareho silang napalingon, sabay. Habang pauwi si Miko, bumalik sa isip niya ang mukha ng lalaking yon. Hindi niya alam kung bakit. Hindi naman sila nag-usap ng matagal. Wala namang kakaibang nangyari. Pero may pakiramdam na parang may peraso ng kwento na biglang sumilip at muling naglaho. Wala yon, bulong niya. Pagod lang. Sa kotse, mag-isa si Emilio. Tahimik ang loob. Hindi niya alam kung bakit ayaw umalis sa isip niya ang binatang nakausap niya. Parang may hinahanap ang alaala niya. Isang mukha, isang pangalan, isang panahong pilit niyang isinara. Miko, bulong niya. Hindi alam kung bakit binigkas ang pangalan. Pinagpag niya ang ulo. Trabaho lang yan, sabi niya sa sarili. Pero sa puso niya may kakaibang kabog. Parang may pintong bahagyang bumukas. Sa probinsya, nakaupo si Althea sa labas ng bahay. Tinatapos ang gabi sa katahimikan. Hawak niya ang cellphone. Binabasa ang mensahe ni Miko. Ma, may event po kami. Pagod pero okay lang po. Ngumiti siya. Hindi niya alam na sa gabing yon, nag-cross na ang mga landas. Nang nakaraan at kasalukuyan ay nagkatinginan na kahit hindi pa magkakilala. Magkaibang lugar, magkaibang mundo, pero iisang gabi. Si Miko nakatingin sa bintana ng bus, iniisip ang kinabukasan. Si Emilio nakatingin sa ilaw ng lungsod. Inuusisa ang damdaming matagal niyang tinatakasan. Hindi pa nila alam ang katotohanan. Hindi pa nila alam ang ugnayan. Pero ang tadhana, minsan, sapat na ang isang tingin para muling simula ng isang kwentong matagal nang naghihintay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, makulay ang gabi. Mga ilaw ng bar, musika at tawa ng mga taong sanay sa kasiyahan. Ngunit sa kabila ng ingay, naroroon si Eden. Nakaupo sa leather couch ng isang exclusive club. May hawak na baso. May ngiting sanay ngunit wala namang laman ng mata. Iba ang buhay niya sa nakagawi ang ritmo ni Miko. Hindi niya kailangang magbilang ng barya bago kumain. Hindi siya natatakot na mawala ng lugar sa dorm o hindi makabili ng libro. Sa halip may mga alok na laging dumarating. Mamahaling kotse, branded na damit,
VIP passes, at party invitations na hindi niya na mabilang. Ngunit sa bawat flash ng camera at bawat papuri ng kaibigan, may kakaibang kakulangan. "Bro, tara, shot ulit!" Sigaw ng isa sa mga kasama niya. Halos sumabog ang boses sa musika. Tumango si Aidan, hinawakan ng baso at ininom. Para sa panlabas sa mundo, perfect ang gabi. Pero sa loob niya, may mahinang tinig na paulit-ulit. Ano ba talagang ginagawa ko sa buhay ko? Hindi niya ito pinapansin. Mas madali ang tumawa, magbiro at magpakitang gilas. Mas madali kaysa tanungin ang sarili. At mas madali kaysa harapin ang realidad. Kahit mayaman siya, wala pa rin siyang direksyon. Lumipas ang gabi. Lumipat ang grupo sa isang private villa. Ang eksena, mga ilaw na neon, alkohol na walang katapusan, musika na parang hindi natutulog. Si Aidan, sa gitna ng lahat, ay namumukod tangi sa pagiging tahimik. Hindi matino, kundi dahil hindi niya na alam kung paano makihalo sa sarili niyang mundo. Habang ang mga kaibigan niya ay abala sa selfies, drinks, at pagpapakita ng status, napatingin siya sa bentana. Kitang-kita ang ilaw ng lungsod. Ang kaparehong lungsod na pinapalaki si Miko sa kahirapan. Ang parehong lungsod na ngayon ay nagiging playground niya. Ngunit habang naglalaro si Aidan sa marangyang mundo, unti-unti niyang naramdaman ng puwang na hindi kayang punan ng pera. "Bro, okay ka lang ba?" Tanong ng isang kaibigan. Nakita nitong parang malayo ang isip ni Aidan. "Oo," sagot naman ni Aidan at pilit na ngumiti. Ngunit hindi naman totoo yon. Sa ilalim ng ngiti, may pagkabagot, may lungkot, may galit sa sarili. Galit dahil lahat ng bagay na dumarating na walang hirap, pero wala rin siyang layunin. Galit dahil kahit sa marangyang mundo, hindi niya nararamdaman ang respeto at tagumpay na tunay. Sa paglipas ng gabi, may isang babae na lumapit. "Adrian, may private room tayo. Chill lang tayo?" Bulong nito. Tumango siya, pero bago pumasok tumigil sa hagdan. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa salamin sa hallway. Nakita ang sarili. Batang sanay sa marangyang buhay. Ngunit may mga mata na parang walang direksyon. Parang bata na nawalan ng gabay. "Ano nangyari sa'yo, Aidan?" Bulong niya sa sarili. Walang sagot. Walang nakikinig. Walang makakapagturo sa kanya ng tama. Ang tanging alam niya lang, masarap ang pakiramdam ng pera at party, pero panandalian lang. Wala siyang pangmatagalang layunin. Kinabukasan, gising si Aidan sa villa. Masakit ang ulo, parang may ulap pa rin sa utak. Ang mga kaibigan ay tulog pa. Ang musika ng gabi ay nagbabalik sa alaala niya. Ngunit sa katahimikan ng umaga, naisip niya ang simpleng bagay. Walang sino man ang mag-aalala kung nasaan siya bukas. Walang responsable sa kinabukasan niya. Lahat ay pansamantala. Dito niya naisip na kahit maraming material na bagay ang buhay niya, hindi niya nararamdaman ang tagumpay. Hindi katulad ng ibang bata. Ang ibang bata na para lang sa isang simpleng pangarap ay naglalakad, nagsusumikap at dumarating sa pangarap ng buong puso. Sa tanghali, bumaba si Aidan sa limousine papunta sa bahay. Nakita niya ang malaking mansyon, ang swimming pool, ang designer furniture, lahat ng bagay na ipinagpapalit ng iba sa buhay. Pero sa kanya, parang walang halaga. Kahit gaanong kamahal, kahit gaanong kalaki, parang walang laman ng bahay. Walang init, walang kwento, walang kahulugan. Para saan ba lahat na to? Tanong niya sa sarili habang naglalakad sa hallway. Para saan ang pera kung wala akong direksyon? Pagkatapos ng ilang oras, nakaupo siya sa balkon. Tumingin sa lungsod, sa mga ilaw, sa mga sasakyan, sa mga tao nagmamadali. Napagtanto niya, sa lahat ng marangyang bagay na pinaghirapan ng ibang tao para makamit, siya lang ang pinanganak sa lahat ng ito. Wala siyang hirap, wala siyang pagod. Ngunit wala rin siyang pangarap na tunay.
At doon sa katahimikan ng mansyon at ingay ng lungsod sa malayo, unang beses na naramdaman ni Aidan ang kakaibang pakiramdam. Ang kawalan ng direksyon, ang kawalan ng layunin, ang kakulangan na hindi kayang punan ng kayamanan o bisyo. Nakaupo si Aidan sa balcony, nakatingin sa lungsod na pinaglaki ng anak ng kabet. Ang buhay ay puno ng posibilidad, ngunit siya, sa kabila ng lahat ng marangyang bagay ay nananatiling walang tiyak na landas. Ang kinabukasan ay malabo, ang pagkatao ay naliligaw sa sarili niyang mundo. Habang dumaraming ilaw ng lungsod, si Aidan ay nananatiling tahimik. Isang batang mayaman, ngunit anak ng bisyo at kayabangan na walang direksyon sa buhay. Matagal nang hindi nagkakilala ang pamilya. Para kay Emilio, mga taon ng pagkakahiwalay, ng pagpapaliban ng responsibilidad, at ang pag-iwas sa mga tanong na hindi niya kayang sagutin. Para kay Miko, ang 3 dekadang pangarap at sakripisyo ni Althea ay nagdala sa kanya sa gitnang yugto ng tagumpay. Ngunit may isang puwang sa puso niya. Hindi pa rin niya lubos na kilala ang ama. Sa isang malamig na tanghali sa opisina ng kumpanya ni Emilio, may dumating na liham mula sa isang lab. Isang bagay na matagal nang nakalibing sa kasaysayan ng pamilya. Liham na may kasamang DNA results. Binasa ni Emilio ang mga resulta. Nang pilit na nakaupo sa leather chair. Ang kamay niya malakas na humawak sa papel. Nanginginig habang bumabalik sa kanya ang alaala ng isang batang iniwan. Isang babaeng iniwan din. Isang buhay na hindi niya napangalagaan. Sa report, Subject A, Miko Reyes, 99.99% match sa biological father, Emilio Reyes. Subject B, Aidan Reyes, hindi kaugnay sa Emilio Reyes. Hindi naman makapaniwala si Emilio. Napabuntong hininga siya. Hindi, bulong niya. Hindi to pwede. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, abala si Aidan sa party ng kanyang mga kaibigan. Walang alalahanin, walang pakialam sa mundo. Parang palaging ganon ang buhay niya. Ngunit may dumating na text message mula sa kanyang ina. Check mo to. Mahalaga, agad. Pinindot niya ang link. Binasa ang nalalaman. Tumigil ang mga ilaw. Tumigil ang musika sa isip niya. Hindi niya alam kung ano ang naramdaman. Sorpresa, galit, takot, o kahibangan. Lahat ng iyon ay sabay-sabay. Sa isang iglap, nabura ang mundo niya. Hindi siya anak ang ama na iniisip niya. Sa parehong oras sa Maynila, naglakad si Miko papunta sa opisina ng kanyang ama. Hindi alam ni Miko na may DNA report na naghihintay. Ang tawag mula sa opisina ay tahimik lang. Sir Emilio, maaari po bang makita kayo sandali? Naglakad siya. Tahimik na nakatuon sa sarili niyang hakbang. Hindi niya alam na sa bawat segundo mabubuhay ang isang lihim na matagal nang tinago. Pumasok si Miko sa opisina. Nakita niya si Emilio. May hawak na papel. Nakatitig sa kanya, tahimik. Anak, umpisa ng boses ang lalaki na may halong panghihina at pagkabigla. Tumayo si Miko, tahimik. Alam niya sa sarili, may mahalagang sasabihin ng lalaki pero hindi niya alam kung handa ba siya. Emilio, pilit na kontrolado ang emosyon. Ibinaba ang papel. Miko, ito ay, hindi ko alam kung paano sisimulan. Sabi niya na nanginginig. Tumayo naman si Miko. Nanlaki ang mata. Ha? Tumango si Emilio. Matagal na kitang hinahanap. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo. Ngunit totoo. Ikaw ang totoo kong anak. At hindi si Aidan. Samantala, si Aidan naman ay parang nakalutang sa hangin. Lahat ng kanyang nakagisnang mundo, ang marangyang bahay, ang kasikatan, ang karangyaan, ay biglang naglaho sa isang text at email. Ang ama na akala niya ay kabilang sa kanya, hindi pala. Ang kanyang buhay ay punong-puno ng kasinungalingan. Isang mundo ng panluloko. Nang malaman ni Emilio na nalaman na ni Miko na patingin siya sa mukha ng anak, mata na puno ng pagkagulat pero may liwanag.
Liwanag na hindi kayang takpan ng kayamanan o ng kasikatan. Ang kanyang tunay na anak hindi nagbago sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng luha at pagod. Buo ang karakter, buo ang puso. Sa parehong sandali napansin ni Miko ang galit at kawalang direksyon sa mukha ni Aidan. Naalala niya lahat ng narinig sa nakaraan. Mga kwentong luho, bisyo, kayabangan at kawalan ng direksyon. Ngayon maliwanag na. Lahat ng iyon ay dulot ng katotohanan. Hindi siyang tunay na anak ng ama. Samantala si Ida naglalakad sa balkonahe ng villa. Hawak ang isang baso. Nag-iisa, hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanan. Ang mundo niya, ang marangyang mundo na akala niya ay buhay niya, ay naputol sa isang linya sa papel. Ang identity niya ay nabaligtad. Ang ama niya ay ibang tao. Ang buhay niya, wala nang direksyon. Huminga siya ng malalim. Naglakad sa loob ng villa at para sa unang beses tinanong ang sarili. Para saan ba ang lahat ng to? Kung wala akong pinagmulan. Kung wala akong tunay na pamilya. Nagkatinginan sina Miko at Emilio sa opisina. Magkahawak ang kamay. Hindi pa kompleto ang kwento. Hindi pa tapos ang emosyon. Ngunit may simula. Si Ida naman nag-iisa sa kanyang marangyang villa. Naglalakad mula kwarto hanggang kwarto. Iniisip ang lahat ng pera, aliw at kaibigan. At napagtanto na wala ang pinakadakilang bagay, katotohanan at pamilya. At sa mga mata ni Miko, nakikita niyang liwanag ng simula. Ang simula ng tunay na pamilya, ng bagong kabanata na may katotohanan, hustisya at pagkilala sa tunay na sarili. Tahimik ang sala ng malaking bahay. Hindi ang karaniwang marangyang dekorasyon ang nakaabala ngayon. Ang katahimikan mismo ang punong-puno ng tensyon at emosyon. Nakatayo si Emilio, nakatingin sa dalawang taong pinakamahalaga sa kanya sa mundo. Si Althea, ang babae na matagal niyang iniwan, at si Miko, ang anak na hindi niya nakilala ng lubos. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya matagal nang nabigani sa galit, selos at panghihinayang sa nakaraan. Ngayon ay parang pinigilan ng bigat ng guilt. Ilang taon ang lumipas, taon ng pagkaligaw, ng hindi pag-unawa, at ng mga desisyon na nagdulot ng luha at hirap sa dalawang tao sa harap niya. Althea, binitiwan niya ang pangalan na may halong panghihinayang at takot. Anak, sumunod na boses. Hindi sigurado, hindi sanay. Si Miko ay tumayo rin. Tahimik, nakatingin sa ama. Ang mga mata niya ay punong-puno naman ng tanong at damdamin na matagal nang nakatago. Galit, pagkalito, at isang malalim na pagnanais na malaman kung bakit wala si Emilio sa mga yugto ng kanyang buhay. Si Emilio ay unti-unting lumapit. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Parang bawat taon na nawala ay nakatali sa mga paa niya. Nang tumayo siya sa harap nila, bumaba ang tuhod niya. Lumuhod siya. Tahimik ang buong silid. Ang lamig ng sahig ay hindi ramdam ng isa man sa kanila. Ang bigat ng emosyon ang bumabalot. Miko, Althea, sabi ni Emilio na nanginginig ang boses. Humihingi ako ng tawad. Sa lahat ng panahong wala ako. Sa lahat ng luhat hirap na dinanas ninyo. Sa bawat araw na hirap si Miko sa buhay na hindi ko naibigay bilang ama. Si Althea ay nananatiling nakaupo sa sofa. Hawak ang kamay ni Miko. Ang mga mata niya, dati punong-puno ng galit at sama ng loob. Ngayon ay may bahagyang luha na unti-unting bumabalot. Ang puso niya ay lumalambot sa tanawin ng isang lalaking nagpakumbaba sa harap ng anak at ng sarili. Huminga si Miko. Pilit pinipigilan ng damdamin na naglalaban sa loob ng dibdib niya. Galit sa ama dahil sa nakaraan. Ngunit may halong kagustuhang maintindihan ang taong ito. Bakit po ngayon lang? Mahinang tanong niya na nanginginig. Bakit po hindi noon? Nung maliit pa ako. Tumango si Emilio. Alam ko, walang dahilan ng sapat para itama ang nakaraan. Pero simula ngayon, gusto kong bumawi. Gusto kong maging ama na matagal kong hindi nagawa.
Ang mga salitang yon ay parang kargado ng taon sa puso ni Miko. Hindi niya agad ito matanggap. Ngunit ramdam niya ang sinseridad sa boses at kilos ng ama. Tumayo si Emilio. Dahan-dahan at inilapit ang kamay niya sa ulo ni Miko. Anak, naiintindihan ko kung galit ka. Naiintindihan ko kung may sama ka ng loob. Ngunit gusto kong malaman mo, mahal na mahal kita. At handa akong gawin ang lahat para patunayan yon. Tahimik si Miko. Ang mga alaala ng hirap at sakripisyo ni Althea ang bumabalik. Ang mga panahong halos sumuko siya sa gutom, sa pagod, sa lungkot. Ang mga panahong si Althea lang nagbigay ng lakas. Ngunit sa parehong sandali, may kakaibang pakiramdam na tumutulo sa puso niya. Isang pagkakataon na mapalapit sa ama na hindi niya akalaing darating. Ma, mahinang sabi niya kay Althea, hawak ang kamay nito. Siguro, pwede nating subukan para po sa atin, para po sa pamilya natin. Tumango naman si Althea, isang ngiti sa kabila ng luha. Anak, tama ka, sagot niya. Siguro panahon na para simulan ng bagong kabanata. Lumuhod muli si Emilio sa harap nila. Ngiti at luha ay magkasabay. Salamat anak, salamat Althea, na kahit sa huli pinatawad ninyo ako. Hindi ko po lubos maipaliwanag kung gaano ako nagpapasalamat. Si Miko ay lumapit. Inilagay ang kamay niya sa balikat ng ama. Ang simpleng kilos ay puno ng mensahe. Maaari pa rin magsimulang muli, kahit na maraming taon na ang nawala. Sa labas ng sala, bumukas ang malaking bintana. Ang liwanag ng araw ay dumampi sa kanila, parang simbolo ng bagong simula. Wala ng alitan, wala ng pagtanggi. Meron na lamang pag-asa at pagkakataon. Simula ngayon, sabi ni Emilio, hindi na kayo iiwan. Pangako ko sa inyo. At higit sa lahat, pangako ko sa sarili ko bilang ama. Si Althea, hawak ang kamay ni Miko, ay ngumiti. Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa anak na pinaghirapan niyang palaguin ng buo. At para sa ama na ngayon lamang nagpakumbaba upang itama ang nakaraan. Nakatayo ang tatlo, sina Emilio, Althea at Miko na magkahawak kamay. Ang nakaraan ay hindi na mababago, ngunit ang kinabukasan ay bukas. Sa bawat ngiti, bawat luha, bawat yakap, alam nila, ang pamilya ay muling nabuo. Ang panibagong kabanata ay nagsimula, puno ng pagmamahal, pag-asa at pagkilala sa isa't isa. At sa puso ni Miko, alam niya, sa wakas may ama na siya. Makalipas ang ilang taon, tahimik ang opisina ni Miko sa unang araw ng opisina ng sarili niyang kumpanya. Hindi malaki, hindi marangya, pero ramdam na ramdam ang potensyal. Ang walls ay simpleng puti. May ilang shelves na puno ng mga libro sa negosyo, entrepreneurships at leadership. Sa gitna naman ng silid, may nakatayo ang desk niya. Maayos, malinis, handa para sa panibagong simula. Ngunit ang nakapuso sa lahat, may maliit na frame sa mesa. Letrato niya at ni Althea nung bata pa siya. Nakangiti sa kanilang simpleng bahay sa probinsya. Ito ang simula ng pangarap niya, ang payamanin ng nanay. Ready na ba kayo, team? Tanong ni Miko sa mga bagong empleyado niya. Bagong hires. May mga halos walang karanasan pero puno ng pangarap at sipag. Ready po, sir. Sabay-sabay ang sagot. May halong kaba, may halong excitement. Ngumiti si Miko. Ramdam niya ang responsibilidad, ngunit ramdam din niya ang saya. Hindi lang ito negosyo. Ito ay misyon. Misyon na tuparin ang pangarap ng ina, na kahit sa kahirapan ay nagbigay ng lahat para sa kanya. Sa labas ng opisina, naglalakad si Althea pa uwi. Hindi niya alam ang eksaktong plano ni Miko, pero ramdam niya ang excitement sa tuwing magkausap sila sa telepono. Ngayon, yayaman na siya. Ngunit hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng hirap na tiniis niya, para sa lahat ng sakripisyong ginawa niya bilang ina. Pagpasok niya sa opisina, sinalubong siya ni Miko.
Ma, andito ka na. Sabi niya hawak ang kamay ni Althea. Ngumiti si Althea, may luha sa mata. Anak, ang laki na ng pinaghirapan mo. Ang ganda ng plano mo. Nagsimula ang kumpanya bilang maliit na venture, analytics, digital services, at financial consulting. Ngunit sa bawat takbang malinaw kay Miko ang layunin. Ang bawat profit, bawat tagumpay ay para kay Althea. Simula ngayon, hindi na lang tayo gagawa para sa sarili. Paliwanag ni Miko sa team. Gagawa tayo ng trabaho na makakatulong sa iba. At sa huli, makakatulong din sa pamilya. Ang layunin natin, tagumpay at pagmamahal. Lumipas sa mga buwan, unang taon ng kumpanya, natutunan ni Miko ang lahat. Pamamahala ng tao, pagharap sa client, pagkalkula ng profit at loss. Hindi madali. May mga araw na gusto niyang sumuko na para pang bumabalik ang alaala ng kahirapan sa lungsod. Ngunit sa tuwing tatawag si Althea, naririnig niya ang mga simpleng salita. Anak, kaya mo yan, para sa atin. At sa tuwing naiisip niya yon, ramdam niya ang lakas. Di lamang sa sarili kundi para sa ina na nagtiis ng gutom, pagod at luha para sa kanya. Sa unang taon, nakapagpatayo na sila ng ilang branches sa lungsod. Ang kita naman ng kumpanya ay unti-unting dumami. Ang bawat buwan ay may espesyal na bahagi si Miko. Isang maliit na check para kay Althea. Anak, hindi ko alam kung paano kita paparusahan ng luha at pawis ko. Sabi ni Althea na makatanggap ng unang buwan ng bonus niya. Pero ramdam ko ang pangharap ko na nabuo mo. Ngumiti si Miko, humawak sa kamay niya. Ma, ito lang ang simula. Hindi lang basta negosyo. Ito ay pangako. Pangako ko sa'yo. Ma, hindi na tayo muli maghihirap. Ang buhay mo, ang pangarap ko, ay unang prioridad ko. Payayamanin kita, ma. Hindi naglaon lumaki ang kumpanya. Nakilala sa lungsod bilang isang business na may integridad at malasakit. Hindi lamang kita ang iniisip ni Miko kundi ang mga empleyado, ang client at ang komunidad. Sa bawat tagumpay ng negosyo, may bahagi para kay Althea, hindi lamang material kundi respeto at karangalan. Sa isang espesyal na araw, inanyayahan ni Miko si Althea sa opisina. Ma, may sorpresa po ko. Sabi niya hawak ang kamay niya sa elevator. Pagdating sa conference room may malaking banner. Congratulations, ma! Sa unang presidente ng aming foundation. Si Althea walang makontrol na luha. Hawak ang mukha niya. Hindi makapaniwala sa eksena. Anak, hindi ko alam. Hindi ko akalaing. Salamat. Gumiti si Miko. Ma, ito na po ang simula. Hindi lang po negosyo. Ang puso ko po ay para sa'yo. Ang tagumpay ko ay tagumpay mo. Ang pangarap ko ay pangarap mo. Payamanin po natin ang buhay natin, ma. Sa parehong oras sa Ida naman ng anak ng kabit, ay nakatingin lang sa social media ng kumpanya. Nakita niyang larawan ng ina at anak na magkasama. Puno ng ngiti at pagmamahalan. Ramdam niya ang kaibahan ng dalawang mundo. Ang buhay na puno ng sakripisyo at pagmamahal at ang buhay na puno ng bisyo, kayabangan at kawalan ng direksyon. Habang lumalakas ang kumpanya ni Miko, lumakas din ang koneksyon nila ni Althea. Ang bawat hakbang, bawat tagumpay ay para sa kanila. Hindi lamang bilang negosyo kundi bilang pamilya. Ang pangarap ni Althea na simpleng bata noon na nagtitiis sa gutom at hirap ay nagkatotoo. Habang nakaupo si Althea sa opisina ng kumpanya, tinitingnan si Miko na abala sa trabaho, ngunit may ngiti sa mukha. Ang bawat araw, bawat desisyon ay nagpapalapit sa kanila. Anak, salamat, bulong niya. Hindi sa publiko kundi sa puso lang. Sa wakas, natupad ang pangarap ko. At si Miko sa gilid nakatingin sa ina. Ma, ito ang simula. Hindi lang po tayo payaman sa pera, kundi sa pagmamahalan. Ang pangarap natin natupad na po. Maliwanag ang araw sa Maynila. Ang malawak na bulwagan ng conference room ay puno ng bisita.
mga kaibigan, empleyado, business partners at ilang kakilala. May kakaibang enerhiya sa paligid. Hindi lamang ito tungkol sa negosyo, kundi sa pagkilala sa sakripisyo at pagmamahal na nagtagumpay sa kabila ng lahat ng pagsubok. Sa entablado nakatayo si Miko, nakasuot ng eleganting suit, ngiti na puno ng tagumpay. Sa tabi niya may maliit na frame na may larawan ni Althea noong bata pa siya, kasama ang simpleng hapag sa kanilang bahay sa probinsya. Pansit at sardinas lang, ang simbolo ng hirap at pagmamahal na nagbigay daan sa tagumpay na ito. Ladies and gentlemen, panimula ni Miko, ngayong araw, hindi lang natin pinagdiriwang ang paglago ng kumpanya, kundi higit sa lahat, ang pagwawagi ng pagmamahal at sakripisyo sa buhay. Tumayo si Althea sa entablado. Mataas ang noo, may halong kaba at tuwa. Hawak ang kamay ni Miko, ang mga mata niya dati puno ng pagod at luha, ngayon ay nagliliwanag. Ang isang ordinaryong ina na minsang naghandog lamang ng pansit at sardinas para sa anak, ngayon ay naririnig ang pangalan niya bilang president ng foundation. Ma, sabi ni Miko hawak ang kamay niya, ito po ang karangalan ninyo. Hindi lang po para sa akin, kundi para sa lahat ng nanay na nagtiis at nagbigay ng lahat para sa kanilang anak. Salamat po sa inyong sakripisyo, pagmamahal at pagtitiis. Tumayo si Althea, bahagyang nanginginig, ngunit buong puso ang ngiti. Anak, salamat. Salamat sa lahat ng to. Hindi ko inakalang mararating natin ang ganito. Salamat sa pangarap mo na pangarap ko rin. Sagot niya na halatang puno ng emosyon. Ang mga bisita ay nagpalakpakan. Hindi lamang ito karangalan para kay Althea, kundi simbolo ng tagumpay, ng tunay na pagmamahal at dedikasyon sa pamilya, laban sa kasinungalingan, kayabangan at panluloko na minsang nakasubok sa kanila. Sa kabilang bahagi naman ng hall, nakatayo si Aidan at ang kanyang ina, ang kabit. Hindi nakapwesto sa central stage. Ang kanilang mukha ay halatang galit, kaba at pagkabigo. Ang marangyang buhay na kanilang kinagisnan na hindi nakatulong sa kanila. Ang peke nilang kwento na umaasa sa kayamanan at impluwensya ay bumagsak sa harap ng lahat. Nakatingin si Aidan kay Miko, ang batang minsang iniwan. Pinabayaang lumaki sa hirap. Ngayon ay lumalaban sa buhay at nagwagi. Napagtanto niya na ang lahat ay kayabangan at bisyo. Kahit gaano karami ang pera o karangyaan, walang halaga kung walang puso at direksyon. Lumapit si Miko kay Althea at inaabot ang ceremonial plaque ng foundation. Ma, ito po. Presidente ng foundation na magbibigay ng tulong sa mga batang katulad natin. Mga batang nangangailangan, katulad ng dati tayong naging. Sabi niya. Pinunit ni Althea ang luha sa mata. Hawak niya ang plaque. Parang hawak ang simbolo ng kanilang buong buhay. Hirap, sakripisyo, pangarap at tagumpay. Anak, ito ng pinakamatamis na panalo. Hindi sa pera, hindi sa karangyaan, kundi sa pagmamahal at sakripisyo. Ito ang tunay na tagumpay. Bulong niya sa sarili habang nakangiti. Sa labas ng stage may mga bata mula sa scholarship programs ng kumpanya at foundation. Nakatingin sila kay Althea at Miko. Ang mga mata nila ay punong-puno ng pag-asa at pangarap. Ang kwento nila mula sa kahirapan patungo sa tagumpay ay inspirasyon na sa kabila ng lahat, ang tama, ang totoo at ang pagmamahal ay laging mananaig. Sa parehong oras, si Emilio ay nakatingin sa eksena mula sa gilid. Buong puso niya sa anak at sa ina. Ramdam niya ang katuparan ng pangarap ni Miko. Ang lahat ng mga taon na nawala, ang lahat ng pagkukulang niya bilang ama ay unti-unting natatabunan ng bagong kabanata ng tagumpay at pagkilala. Lumapit siya kay Althea at Miko. Iniabot ang kamay at niyakap ang dalawa. Althea anak, salamat sa pagkakataon. Salamat sa tiwala. At higit sa lahat, salamat sa pagbangon mula sa lahat ng pinagdaanan natin. Ang kabit na si Aidan sa kabilang sulok ay naglakad palabas ng venue. Walang sinabi,
Walang sigaw, walang reklamo, tahimik lang at ramdam ang kabiguan. Ang kayamanan at karangyaan nila ay walang halaga sa harap ng tunay na sakripisyo at pagmamahal na nagtagumpay. Si Miko at Althea sa kabilang banda ay naglakad palabas ng stage, magkahawak ang kamay, puno ng ngiti at ngiti ng tagumpay. Hindi lamang sila nanalo sa material na bagay, nanalo rin sila sa karangalan, respeto at pagmamahal na hindi mabibili ng pera. Nakaupo si Althea sa opisina ng foundation. Nakatingin siya kay Miko na abala sa trabaho, ngunit may ngiti sa mukha. Ang simpleng hapag na may pansit at sardinas noon ay nagbunga na ng isang organisasyon na magbibigay ng pag-asa sa marami. Si Miko sa tabi niya nakatingin sa ina. Ma, ito na po ang simula. Hindi lang po tagumpay sa negosyo. Ang tagumpay po natin ay tagumpay ng pagmamahal. Ang bawat bata na matutulungan ng foundation na to ay parte ng panalo natin. Tumango si Althea, luha sa mata, ngiti sa labi. Anak, sa wakas nanalo tayo. Totoong nanalo tayo. At sa kanilang puso, alam nila, ang tunay na panalo ay hindi sa pera, hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal, sakripisyo at pamilya na nananatiling buo sa kabila ng lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.